Sinabi ko na kapag lumaki ako, pakakasalan ko siya. Ngunit bago ako lumaki, umalis ako ng Hilaga. Makalipas ang maraming taon, umuwi ako galing sa paaralan. Nakita ko ang aking silid na ginawang kulay rosas na prinsesa na silid ng aking ina. Sa susunod na sandali, binigyan ako ng aking ina ng abiso na mula ngayon ang silid na ito ay para kay Wanwan. Walang magawa, sinabi ko sa aking ina. Tiyak na hindi ako tunay mong anak, di ba? Kinuha ni Jiangting ang resipe na dala ng kasambahay at matapos mag-utos ng sapat. Saka, Mudge, pag-uwi mo galing sa paaralan, sunduin mo si Wanwan pauwi. Bigla akong inatasan ng gawain, napakunot-no ako. Tumingin sa aking ina at nagtanong, sino si Wanwan? Pero mas lalong naguluhan ang nanay ko. Hindi mo na naalala? Yung asawa mo na pinalitan mo ng 2 piso noong bata ka. Nakalimutan mo na? Sabi ni nanay, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone, binuksan ang larawan ni Wanwan at ibinigay sa akin. Yung anak ng Tio Jiang mo, mahina ang katawan simula bata. Yung babaeng tumatawag sa'yo ng kuya. Hinawakan mo pa ang kamay niya at sinabing magpapakasal kayo. Mabilis kong hinanap sa utak ko ang pagkakatulad ng mga impormasyong ito. Tumingin ako sa larawan sa cellphone ng nanay ko. Bigla kong naalala na sa tanghali, para tapusin si Wang, tinulungan ko ang isang batang babae na magturo ng daan. Mukhang mahimatay na. Siya pala iyon. Kaya pala pamilyar siya noong panahong iyon. Sa hapon, pagkatapos ng klase, sa harap ng King Middle School, may hawak akong mainit na gatas na pinainit ng nanay ko. Kinuha ko ang thermos at tiningnan. Ayon sa nanay ko, ang batang babae ay prinsesa. Ako naman ay isang bastos na lalaki, hindi kailangan ng ganitong pag-aalaga. Buntong hininga ako. Biglang nag-vibrate ang cellphone na nasa tabi ng upuan. Kinuha ko ito at nakita kong tawag galing sa nanay ko. Mudge, unang beses pumasok sa eskwela si Wanwan. Alagaan mo siya ng mabuti. Bumaba ka na ng sasakyan at hintayin mo siya sa tarangkahan ng paaralan. Hindi pa alam ni Wanwan kung ano itsura mo. Pinadalahan ko siya ng litrato mo para madali kang makilala. Kilala ko. Hoy, pinatay ang tawag. Tumingin ako kay Tio Zhao na nasa driver seat. Tio Zhao, kaya naman talaga ako ay natagpuan ng nanay ko sa tabing ilog, di ba? Tignan mo, pareho ang apelyido ni na Jiang Wan at ng nanay ko. Tumingin si Tio Zhao sa rearview mirror, may netting awkward pero magalang. Bini-bini, tunay kang anak nila. Pero sa pamilya mo, pinapahalagahan nila ang mga babae. Kaya noon, si Jiangting ang pinakamakapangyarihan sa bahay. Ngayon, mukhang si Jiang Wan na ang susunod. Kahit pansamantalang nakatira, sa panahon ng pananatili, si Jiang Wan pa rin ang pinakamahalaga. Lumaki akong pinalaki sa pagmamahal ng tatay ko sa kanyang asawa, kaya't hindi ako naging masuwayin kay Jiangting. Sinabi ni Jiangting na bumaba ako at maghintay sa tarangkahan ng paaralan. Kaya't kailangan kong bumaba at maghintay. Sa silid-aralan ng ika-8 baitang, nang tumunog ang kampana ng uwian. Ang mga kaklase ay parang mga unggoy na lumalabas sa bundok, nagdadaldalan at mabilis na nagtakbuhan. Si Jiang Wan naman ay dahan-dahang nag-ayos ng kanyang mga gamit sa upuan. Ayaw niya ng siksikan. Ngayong uwian, tiyak na maraming tao sa labas. Kaya't binagalan na lang niya ang kanyang galaw. Maghihintay siya hanggang sa kakaunti na lang ang tao bago lumabas. Sa sandaling iyon, may natanggap siyang mensahe sa kanyang cellphone. Ipinakita na si Tiahin Jiang ang nagpadala ng litrato. Larawan ni Mudge, sinabi ko sa aking anak na lalaki na sunduin ka. Kailangan ko pang manatili sa bahay para magluto. Hihintayin kita, mahal. Nabasa ni Jiang Wan ang mensahe at napangiti ang kanyang mga mata. Kaibigan ni Tiahin Jiang ang kanyang ina. Nagkataon na pareho sila ng apelyido ni Tiahin Jiang. Mahal na mahal niya si Tiahin Jiang mula pa noong bata siya. Noong siya ay 10 taong gulang. Dahil sa trabaho ng kanyang ama, lumipat sila mula sa tabi ng bahay ni Tiahin Jiang. Pagkatapos noon, dahil sa kanyang mahinang katawan, hindi na sila nagkita muli. Pero patuloy silang nag-uusap sa cellphone. Sumagot siya agad, alam ko na. Tiyahin, gusto ko ring makita kayo. Iniligpit niya ang cellphone, isinuot ang bag, at nagtungo sa tarangkahan ng paaralan. Doon, hawak ang thermos, ako. Nakita ko na si Jiang Wan na lumalabas galing sa paaralan. Mabagal ang paglalakad. Ngunit pagdating sa tarangkahan, kinuha niya ang cellphone, tumingin at tumigil. Umuso at nagkunot noo na parabang nahihirapan. Sabi ng nanay ko na nakausap na niya ang batang babae. Bakit? Pangit ba ako? Natakot ba ang batang babae? Inakala kong maganda naman ako, kaya't ako mismo ay lumapit na may hawak na thermos. Mainit na gatas. Galing sa nanay ko. Biglang may anino na bumagsak sa harap ni Jiang Wan. Kasunod nito ay ang mainit na gatas na yon. Mahahaba at balingkinitan ang mga daliri ng binata, malinaw ang mga kasukasuan. Malinis at maayos ang pagkakagupit ng mga kuko. Hindi mapigilan ng batang babae na masambit, ang ganda. Ano? Napagtanto ni Jiang Wan ang kanyang sinabi, na mula ang kanyang mukha. Mabilis siyang tumingala at nakita na ito ang kaklase na nagturo ng daan sa tanghali. Magpapasalamat sana siya sa nangyari sa tanghali, ngunit naunahan ako ng pagsasalita. Ako si Mudge. Naguguluhan si Jiang Wan. Ha? Anong itsura? Nakita kong nalilito ang kanyang mukha, nagtaas ako ng kilay. Bakit? Hindi mo ako makilala sa litrato?
Mabilis na nagtutol si Jiangwan, hindi. Yung litrato. Anong problema sa litrato? Nakita kong binuksan niya ang cellphone at tinuro. Palakihin niya ang litrato sa harap ko, saka ko nalaman kung bakit ganun ang reaksyon ng batang babae. Nakasundress ako sa litrato. Nakasuot ng peluka na pinili ng nanay ko, naglalakad sa tabing dagat. Noong pumunta kami sa dagat, iyon ang pinakaayaw kong alalahanin. Wala akong masabi, sobrang kahihiyan. Tara na, hinihintay pa tayo ni Tio Zhao. Si Jiangwan ay tumango ng 2 beses, yakap ang baso ng gatas, at sumunod sa aking mga hakbang mula nang ako'y magtungo sa kanya. 2 tao ang nakakuha ng maraming tingin mula sa mga estudyante. Ako ay sanay na sa ganitong kapaligiran, ngunit si Jiangwan ay tila hindi. Nakita ko ang isang batang babae na mas maikli sa akin ng isang ulo, hindi ko alam kung bakit binilisan niya ang kanyang lakad at nauna sa akin. May pag-aakalang patuloy siyang magpapabilis, gamit ang aking karanasan bilang isang nakatatandang kapatid, hinawakan ko ang bag na nasa likod niya. Ibinalik ko siya sa aking tabi. Ano ang tinatakbuhan mo? Hindi kita kakainin. Biglang nahawakan ang kanyang bag, si Jiangwan ay parang may humawak sa kanyang leg, bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Noong bata pa, ganito rin hinihila ni kuya mo ang kanyang kwelyo pauwi, na sinasabi niyang para sa kanyang kaligtasan. Ngunit tuwing hinihila siya sa kwelyo, siya'y nauutal sa paglakad. Noon, inaakala niya na ang kapitbahay na lalaki ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang sakit. Bakit hindi siya hinawakan sa kamay kundi sa kwelyo? Nang maglaon, natuto si kuya mo na hawakan ang kanyang kamay upang maglaro sa hardin, ngunit siya ay lumipat ng bahay. Dumating kami sa paradahan ng sasakyan ng pamilya mo. Likas kong iniiwasan si Jiangwan upang buksan ang pinto ng kotse, at ang aking kamay ay magalang na inilagay sa itaas ng sasakyan. Upang maiwasan ang pagtama ng ulo, pagkapasok niya, saka ko siya isiniksik sa loob. Isinara ang pinto. Matapos umalis ang tahimik na may batch, saka nagsimulang mag-usap ang mga kaklase na nakakita ng eksenang ito. Sino ang nakakita kay Muje na nag-aalaga ng babae ng ganito sa paaralan? Noong huli, binigyan siya ng chocolate ng campus beauty na si Liu Ruyan, hindi man lang niya tiningnan at itinapon na lang sa basurahan. At paano pa ang pagbubukas ng pinto at pagharang sa bubong para sa babae? Tama. Noong huli, nadumihan ang damit ni Liu Ruyan. At humiram siya ng damit kay Muje, hindi niya binigay. Ano ba ang sinabi ni Muje noon? Kung wala kang pera pambili ng damit, pumunta ka sa opisina ng punong guro para humingi ng tulong pinansyal. Ang lason naman, tahimik ang loob ng kotse. Marahil ay masyadong malungkot ang aking tingin, kaya si Jiangwan ay huminto sa pag-inom ng gatas at lumingon sa akin. Nag-alinlangan ng ilang segundo at nagtanong ng hindi tiyak, ikaw gusto mo rin bang uminom? Salamat. Hindi ako nang aagaw ng gatas ng bata. Pero sabi ng iyong kaklase, hindi ka kumain ng tanghalian. Dahil sumakit ang iyong tiyan at umuwi ka. Sa isip ko, sino? Sino ang kumakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin? Malakas ang katawan ko, okay. Kasabay nito, may pumasok na mensahe sa aking telepono. Kuya mo, ngayong hapon sinabi mong sumakit ang tiyan mo at umuwi ka. Hindi mo ba nakalimutan? Nakalimutan ko nga. Mabuti ka pa, Linhao. Tingnan mo bukas sa paaralan kung paano kita papagalitan. Biglang bumalot ang pagsisisi kay Jiangwan. Kung gayon, inumin mo na lang ang gatas na ito. Mainit pa ito, mabuti para sa tiyan. Nakikita ang pagkabahala at pagsisisi sa mukha ng batang babae. Tinanggap ko ang termos na pinipilit at ininom ito ng labag sa aking kalooban. CJ, salamat. Ayaw kong uminom ng gatas, ito na ang aking masamang bisyo mula pagkabata. Mabuti naman at walang pumipilit sa akin na inumin ito. Maliban sa munting Jiangwan, kapag hindi ako uminom, umiiyak siya. Noon, natatakot ako sa kanyang pag-iyak sa harap ko. Dahil ang sasalubong sa akin ay maaaring dobleng palo mula sa mga magulang ng magkabilang panig. Mga 10 taon na akong hindi uminom ng gatas. Puro reflex na lamang. Binibini, hindi niya gusto uminom ng gatas. Hindi pa natatapos ang sinabi ni Tio Zhao na nagmamaneho. Nang ang susunod ko ay parang isang martir na pumutol ng braso, ininom ko ito ng isang lagok. Nang makita ito, napahawak si Tio Zhao sa kanyang pawis. Sana hindi sumuka ang binibini sa kotse, mahalang paghugas. Sa oras na ito, sa harap ng bahay ng pamilya mo, sina Genting at Mufeng ay naghihintay na roon, kasama pa ang mga katulong ng pamilya mo na nakatayo sa pintuan, hindi maliit ang paghahandang ito. Sa unang tingin, para bang may dumating na pinuno. Sa nakikita ko, puro reklamo ang nasa isip ko. Huwag nang itanong. Kung itatanong, hindi pa ako nakatanggap ng ganito kagranding pagtanggap. Kinuha ni Jiangwan ang kanyang maliit na bag at maayos na bumaba ng kotse. Lumapit kina Genting at Mufeng at magiliw na bumati, Tita Jiang, tito mo. Nang makita si Jiangwan na bumababa, si Genting ay masigasig na hinawakan siya at inakay papasok ng bahay. Wanwan dumating ka na sa wakas. Ngayong hapon ay abala ako sa pagluluto kaya hindi kita nasundo. Sabi ng iyong ina, mahilig ka sa kabute. Kaya marami akong ginawa. At tinulungan kita sa pag-aayos ng kama. Nasa unang silid sa ikalawang palapag. Malaki at maliwanag ang silid, halos kapareho ng dati mong silid.
Siguradong magugustuhan mo. Hanggang sa magkaroon ng oras si Xiaoro na sunduin ka, dito ka muna sa tita. Daldalan ng daldalan, magkasamang naglakad sina Jiang Ting at Jiang Wan na para bang siya ang tunay na anak. Naiwan ang dalawang lalaki na tahimik na sumusunod sa likuran. Sa hapagkainan, tumingin si Jiang Wan sa maliit na mangkok na parang bundok na, at natawa na lang, kumain na siya ng marami. Nang makita niya ang kamay ni Jiang Ting na may pag-agos na magdagdag ng pagkain sa kanya, ako ay nagpakita. Hinawakan siya at inakyat sa itaas, nag-iwan lamang ng isang pangungusap, "Nay, tapos na kaming kumain, akyat na kami." Hinatid ko si Jiang Wan sa pintuan ng silid. Binuksan ito ng may kasanayan. "Ito na ang iyong silid mula ngayon. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Bukas ng umaga, tatawagin kita para gumising." Tumango si Jiang Wan. Inihanda na ng aking ina ang mga damit. Sa loob ng aparador, naroon din ang uniforme ng paaralan. Tumango si Jiang Wan. "Wala akong masabi, ano bang gusto mong sabihin?" Nakita ko si Jiang Wan na nakatitig sa kanyang mga daliri sa paa at nagdudumali. "Hindi mo ba pwedeng hindi mo na ako hilahin sa kwelyo ng damit ko tulad noong bata tayo? Para akong aso noon." Natigilan ako, totoo nga, lumaki na si Jiang Wan. At hindi rin maginhawa ang paghila ng kwelyo, sa susunod ay samanggas na lang ako ng damit mo. Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Tumango si Jiang Wan, "Magandang gabi, ate mo." Pagkatapos magpaalam, tinawag akong kuya, parang lumulutang ang mga paa ko pabalik sa silid aklatan. Gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Jiang Wan. 7:00 ng umaga, umupo siya at ipinikit ang mga mata, babangon sana para maligo at mag-ayos. Ngunit ang tahimik at maaliwalas na kwarto ay biglang napuno ng isang ingay, kwak-kwak. Nagulat si Jiang Wan, ang antok na natitira ay biglang nawala, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Tumingin siya sa pinanggagalingan ng ingay, nakita niya ang isang maliit na berdeng palaka na orasan sa tabi ng bintana. Bumaba siya sa kama. Naglalakad na nakapaa sa malambot na karpet, dahan-dahang lumapit. "Ano yan?" Nagkunot no ang dalaga, iniabot ang kamay. Pinindot ang maliit na orasang palaka. Tumigil ito ng ilang segundo, saka mas malakas na tumunog. Wala na siyang pakialam sa iba, hinawakan ng orasan at itinulak ang pinto, patungo sa maliit na silid aklatan ni Muje. "Muje, buksan mo ang pinto, Muje." Nakasuot ng pantulog. Nakapaa, nagmamadali sa tapat ng pinto ng maliit na silid aklatan. Halos makatulog na ako, umikot sa kama. Narinig ko ang boses ni Jiang Wan. Bigla akong umupo, bumaba sa kama, at binuksan ang pinto ng isang galaw. At nakita ko ang isang batang babae, mabilis na naglagay ng isang bagay sa aking mga bisig. Tumingin ako pababa. Putangina, nanggagalaiti ako sa galit, linhaw. Dagdagan pa ang kasalanan. Kaya sa harap ni Jiang Wan, sumuko na lang ako, itinaas ang maliit na orasan. Itinutok sa aking mukha, face recognition. Tama. Kailangan ko ng facial recognition para patayin ito, kung ibang tao ay lalakas ang tunog hanggang sa maskan ang mukha ng nagrehistro. Matapos patayin ang kakaibang orasan, nakatayo kaming dalawa ng matagal na walang imik. Ang katahimikan ay ang kahihiyan ng umagang ito. Pagkatapos ng almusal, sumakay kami ni Jiang Wan sa sasakyan ni Tio Zhao. Malaki ang loob ng sasakyan. Nakayuko pa si Jiang Wan habang binibilang ang mga kailangan na aklat. Ako naman ay tinitignan ang maliit na merienda na sa pilitang inilagay ng nanay ko sa bag ko. Eksaktong sinabi ni NJ, "Jiang, baka magutom si Wanwan, pero ang bigat ng mga ito. Kaya ilagay sa bag mo." Ipinaparada ni Tio Zhao ang sasakyan malapit sa gate ng paaralan, nasa gate na tayo. "Binibini, pwede na kayong pumasok." Ako ay kilala sa Kinghe, pati na rin ang sasakyan na sinasakyan ko. Nang lapitan ni Tio Zhao ang gate, maraming estudyante sa labas ang tumigil para manood. Dahil ngayon sa gate ng paaralan ay hindi lang si Muje. Pati na rin si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ang kasalukuyang campus beauty ng Kinghe, at masasabing isa siyang matinding tagahanga ni Muje. At may magandang pamilya, may negosyo pa nga ang pamilya niya sa pamilya mo. Sa tabi ni Liu Ruyan ay nakatayo ang ilang niyang matalik na kaibigan. Lahat ay tahimik na nag-isip na si Liu Ruyan ang magiging asawa ni Muje sa hinaharap. Kaya habang nasa simula pa lang ang kanilang relasyon, mabilis na makipagkaibigan, kung hindi ay hindi na sila makakalapit sa bandang huli. "Tignan nyo! Si Liu Ruyan! Nakita ko, hindi ba dahil sa litrato sa forum kahapon? Kaya siya pumunta dito. Hindi na kailangan itanong, syempre. Dati, kapag may umamin kay Muje sa paaralan, si Liu Ruyan ang unang lumilitaw. Tama rin naman. Parang isang ninja, laging nagtatago sa tabi ni Muje. Huwag na kayong mag-usap." Bababa na si Muje. Habang bumubukas ang pinto ng sasakyan, inilapag ko ang kamay ko sa gilid ng pinto. Nakaupo si Jiang Wan sa upuan, sinusubukang isuot ang bag, ngunit kinuha ko ito sa kanya mula sa labas ng pinto. "Tulong! May iba pa bang tao sa loob? Ano ang nangyayari?" Sa tabi ng sasakyan. Pumikit ako at tiningnan ang araw na nakasabit sa silangan, saka tumingin kay Jiang Wan, tahimik na lumipat pakaliwa para harangan. Natatakot ako na baka masaktan siya dahil sa liwanag, hindi ko maiwasang mapaisip, ang galing ko talagang kuya. Saka iniabot ang kamay sa loob ng sasakyan para maging sandalan ni Jiang Wan sa pagbaba. Hindi tumanggi si Jiang Wan.
Dahil medyo mataas talaga ang sasakyan, natatakot pa rin siyang mahulog. Kaya inilapat ni Jiangwan ang kanyang kamay sa aking palad. Ang mainit na daliri ay marahang dumampi sa aking palad, dahilan para otomatiko akong kumapit. Sa oras na yon, umabot sa rurok ang inday ng mga estudyante sa paligid. Nag-cruise ang mga kamay ni Liu Ruyan, lalong lumalim ang kanyang mga kuko. Nakita ko ang isang maliit at magandang dalaga na bumaba mula sa sasakyan. Mahaba ang buhok, ang mga mata ay parang malinaw na tubig, ang balat ay tila yelo. Buwisit, hindi ba yon ang batang babae sa litrato kahapon? Mukhang ganun. Ang batang babae na ito ay may kakaibang aura. Balita, ang pangalan niya ay Jiangwan. Kasama ni Muje sa isang klase. Dagdag pa, siya na ngayon ang katabi ni Muje sa upuan. Huwag kayong masyadong maingay, andyan si Liu Ruyan sa tabi natin. Mukha siyang hindi maganda ang pakiramdam. Ang mga naalalahang tao ay napatingin kay Liu Ruyan at talagang hindi maganda ang kanyang kutis, kaya agad silang umalis. Umalis na ang iba, pero may natitira pang matatapang na nanatili para manood. Mga 10 metro pa ang layo ng sasakyan ni Tito Zhao sa gate ng paaralan. Hinila ko si Jiangwan pababa ng sasakyan, at nang tumayo siya ng tuwid, binitawan ko ang mahina kong kamay. Nakatayo si Lin Hao sa pintuan at nakakita ng kakaiba, ang kanilang si Kuya Mu ay nag-aalaga pala ng babae. Kaya lumapit siya na parang magkapatid. Ngunit nang sumagi ang kanyang kamay sa 1 sentimetro lang sa itaas ng kanang balikat ko, hinampas ko ito at tiningnan siya ng matalim. Natigilan si Lin Hao, kumurap at hinila si Suming sa likod niya ng may pag-aalala. Walang ekspresyon akong tumingin kay Lin Hao at bumulong ng isang salita, sige. Si Liu Ruyan na nakatayo sa gate ng paaralan ay mariing tinitigan si Jiangwan. Kahit na hiniling niya sa kanyang kuya na alamin ang background ni Jiangwan kagabi. Hindi naman siya Diyos para malaman agad sa ilang oras. Ngayon, 2 lang ang alam niya tungkol sa kanya. Siya si Jiangwan, at mukhang espesyal ang relasyon nila ni Muje. Kahit ayaw aminin ni Liu Ruyan. Ito ang unang pagkakataon na may babaeng ginaganyan ni Muje. Si Liu Ruyan ay matigas ang ulo na sumunod kay Muje sa loob ng maraming taon. Tinatakot at pinapaiwas ang maraming babaeng may parehong intensyon, at hindi pa siya hinayaan ni Muje na dumikit kahit isang beses. Pero ngayon, hinawakan niya ang kamay ng isang babae. Paano hindi magagalit si Liu Ruyan? Nang makita ang papalapit kong anino, tinago ni Liu Ruyan ang kanyang sama ng loob at galit at mumiti ulit. Itaas ang kamay para kumaway, magandang umaga, Amu. Para akong walang narinig at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit napansin ito ni Jiangwan at hinawakan ang manggas ko. Muje, kinakausap ka niya. Lumingon ako at hinawakan ang manggas ni Jiangwan. Huwag mo siyang pansinin, hindi ko siya kilala. Pero kinakausap ka niya. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang kamay na nasa ere. Lumayo sila sa kanya pero narinig niya ang sinabi ni Muje. Sabi niya hindi niya siya kilala. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Paano niya hindi siya makikilala? Titignan mo kami, itinuturing kaming magkasintahan. Sa pag-isip nito, muling tumingala si Liu Ruyan. Mariing tinitigan ang likuran ni Jiangwan, ang kanyang galit na hindi na maitago ay lumabas lahat. Isang kamay ko hawak ang 2 bag. Ang isa naming kamay ay inaakay si Jiangwan papunta sa pintuan ng klase. Ang 8th class na maingay kanina nang makita ako. Parang binigyan ng mahika ng Diyos na dumadaan, biglang naging tahimik. Pumasok si Jiangwan sa klase at nakita ang mga nag-aaway. Ang mga mata ay kumikibot, medyo kinakabahan siyang hinawakan ang manggas ko, at tumingin sa kampante na nakasulat sa pinto ng klase. Mag-aral ng mabuti, maging pinakamahusay. Talagang kakaiba. Ito nga ang klase kahapon, pero bakit ngayon parang biglang may sakit ang mga kaklase? Bakit nila ginagawa yon? Tara na. Tumingin si Jiangwan sa akin. At sa mga kakaibang kaklase, at tumango, baka guni-guni lang, pagdating sa upuan ayos na. Ika-4 na hanay sa tabi ng bintana, ang kaharian ni Wang. Umupo muna si Jiangwan sa kanyang upuan. At kinuha ang bag na binigay ko. Umupo rin ako ng natural sa tabi ni Jiangwan, na parang hindi nakita si Lin Hao na pumasok. At nang tumakbo siya ng masaya, pinalawig ko ang aking kaliwang paa nang walang pakialam. Si Lin Hao na kanina pa sumisigaw ng ti kuya mo, ay natumba at sumugod pasulong, habang si Suming ay naglalakad papunta sa kanyang upuan mula sa likod ng pinto. Bago pa siya makarating, may hindi kilalang bagay na tumama sa kanya, sinubukan niyang itulak ito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay napahawak sa magkabilang gilid ng leeg ni Lin Hao. Nang magkamalay siya, si Lin Hao ay nakadikit ng malapit kay Suming. Parang isang asawang babae. Ang mga kaklase sa paligid, si Suming na nabangga ni Lin Hao ay parang nasaktan ang loob. Si Lin Hao na nakadikit kay Suming ay sumasakit ang panga, isang kamay ang sumasalo sa lupa at dahan-dahang bumangon. Nakatingin ng may hinanakit sa akin na nakaupo ng payapa. Kuya mo, ano bang kasalanan ko? Ang tono ay malungkot at malambing, parang inabandona. 4 na salita ang nagpatahimik kay Lin Hao. Halos sa pamamagitan ng ngipin ko sinabi ang mga salitang iyon. Tumingin si Jiangwan sa akin, at kay Lin Hao na nagmamasahe ng kanyang baba. At biglang naintindihan, iyang alarm clock ay sayo pala. Sira na. Parang nahiya si kuya mo sa harap ng babae, dahil sa cute na alarm clock,
may kasalanan siya, dapat siyang parusahan. Kaya tahimik niyang hinila si Suming sa kanilang upuan, at inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa ng maayos. Ang mga nakikinig, anong alarm clock? Bakit alam din ni Jiangwan? Sila ba ay nakatira ng magkasama? Ang mga kaklase ay tahimik na bumalik sa kanilang upuan at naglabas ng kanilang cellphone, nagtatype ng mabilis. Post sa Kinghi Campus Forum, nakakagulat. Ang nagpost ay nakarinig ng malaking balita. Si Muje at Jiangwan ay tila nakatira ng magkasama. Wow, totoo ba yan? Totoo. Ako mismo, isang kaklase ng Walorie class, narinig ko, pareho silang gumamit ng alarm clock kaninang umaga. Ipagkalat na, ikinasal na ang campus heartthrob. Ano? Ang gwapong lalaki ay may anak na. Ano? Pinangalanan na ang bata. Ang pagkalat ng chismis ay sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan ng wika ng tao. Kaya nang marinig ito ni Liu Ruyan, naging, ano? Si Muje ay may anak na kay Jiangwan. Nakakunot ang noo ni Liu Ruyan. Nakatingin siya ng walang magawa at naiinis sa kaibigan niyang si Song Qianqian na nagdala ng balita. Pakinggan mo kung makatarungan ba ito. Hindi makatarungan para kay Song Qianqian, pero lahat ng ito ay sinabi sa kanya ng iba. Sinabi niya kahit hindi makatarungan, balita pa rin ito tungkol kay Muje. Dahil balita ito tungkol kay Muje, kahit totoo o hindi, dapat sabihin kay Liu Ruyan. Nakakaantig. Sinikap niyang alagaan ang relasyon ni Liu Ruyan at Muje, kaya nang marating nito si Liu Ruyan, tuluyan na siyang nainis. Mas mabuting umasa sa sarili. Mainit niyang kinuha ang telepono at binuksan ang file na ipinadala sa kanya ni Liu Yunfei. Jiangwan, 18 taong gulang, taga-Timog. Wala na. Paulit-ulit na binuksan at isinara ni Liu Ruyan, ngunit ang nakikita niya ay iyon pa ring mga salita. Sa sitwasyong ito, maaaring hinaharangan ng pamilya mo ang impormasyon, o di kaya'y hindi maliit ang pinagmula ni Jiangwan. Pero sa dalawang ito, alinman ay hindi kayang harapin ng kanilang pamilya Liu. Nagmamataas na napangiwi si Liu Ruyan. Inihagis ang telepono sa mesa. Mula pagkabata, wala siyang hindi nakamit. Dahil ayaw tumulong ni Liu Yunfei. Si Liu Ruyan na mismo ang gagawa. Ako ang unang ranggo sa senior high ng Qinghe, kaya hindi ako hinihinga ng mga guro na dumalo sa bawat klase. At hindi rin ako pinipilit makinig sa bawat klase. Kaya noong klase ni Teacher Wang, nakatulog ako. Ang matematika ay nakakainip. Kahit si Jiangwan ay nanginginig ang talukap ng mata. Lalo na ako, sa pilitang natulog sa silid-aklatan kahapon, medyo hindi sanay sa higaan. Ngayong umaga, habang nasa masarap na panaginip, ginising ako ng nakakainis na alarm clock na palakan ni Lin Hao. Tama. Hindi si Jiangwan ang gumising sa akin, kundi si Lin Hao. Sa ilalim ng parang hypnosis na pagtuturo ni Teacher Wang. Mahimbing akong nakatulog. Si Jiangwan naman ay nakaupo sa tabi ko, sa may bintana kung saan sumisikat ang liwanag. Naka-aircon ang silid-aralan, pero ang kanyang pwesto ay nasa sikat ng araw, kaya lalong inaantok. Kaya pilit niyang idinilat ang mga mata. Kapag hindi na kaya, kinakagat niya ang sarili gamit ang kabilang kamay. Sa ikapitong pagkakataon na ginawa niya ito, nakita niya akong nakadapa sa desk. Naisip ni Jiangwan na hindi pwedeng matulog sa klase. Kaya iniunat niya ang kamay at tinapik-tapik ang braso kong nakapatong. Sina Lin Hao at Suming sa likod, na inaantok din, ay biglang nagising nang makita ito. Diyos ko, may matapang na estudyante sa klase namin. Sino ba sa klase 8 ng senior high ang hindi nakakaalam na masama ang ugali ni Muje? Lalo na kapag ginising habang natutulog. Sina Lin Hao at Suming sa likod dahil sa pagmamahal sa kaklase. Nagpa siyang pigilan si Jiangwan. Hindi naman tatamaan ng leader nila ang isang babae, di ba? Kaya iniunat ni Lin Hao ang kamay. Nanginginig na tatapikin ang balikat ni Jiangwan. Pero bago pa man mahawakan ang balikat ng dalaga, nahawakan na ang kanyang pulso ng isang napakalakas na kamay. Biglang nag-umpisa ang mukha ni Lin Hao. Nako, puputol na. Kuya mo, puputol na. Pero sinulyapan ko lang siya ng matalim. Nasaktan si Lin Hao. Simula kaninang umaga, hindi ko siya pinapansin. Kahit dahil sa maliit na alarm clock, dapat tapos na ang galit. Ngayon, irapan pa niya ako. Sino ang gusto mong hawakan? Madilim ang mukha ko. Na may mabagsik na aura, nakatitig kay Lin Hao. Ayun. Habang natutulog ako sa desk, may batang lalaki palang nag-isip na hawakan ang aking dalaga. Nakaramdam ng kakaiba si Lin Hao. Pero hindi sapat ang kanyang brain cells para maunawaan agad ang lahat. Kaya sinubukan niyang sabihin. Ha? Pero bago matapos, tinakpan ni Suming ang kanyang bibig. Suming ay kumindat ng malakas kay Lin Hao. Hindi ko alam na ganito ka pala kahayop. Ano ba yan? Ayaw mo nang mabuhay. Magsalita ka kay Jiangwan. Nang magising si Lin Hao, sa wakas ay nalaman niya kung saan may mali. Ang magandang babaeng ito ay hindi basta-basta maaaring lapitan. Ang ingay sa likod ay napansin na ni Teacher Wang, pero tamad siyang makialam. Ang pwesto nilang tatlo ay inilipat na niya sa sulok, hindi na apektuhan ang ibang estudyante. Pero ngayon ay may bagong estudyante. Muje, anong ginagawa ninyo? Ang malalim na boses ni Teacher Wang ay umalinggaw sa buong silid, nagpapakita ng otoridad ng guro. Ang mga nasa harap ay lumingon. Parang si Muje na nagising, tapos lumingon ulit. Teacher Wang, ang galing ninyo.
Ang boses ni Teacher Wang ay hindi ako ginulat, pero ginulat si Jiang Wan. Ayaw niya sa unang araw ng pasukan. Tawagin siya ng guro sa opisina. Kaya sa ilalim ng tingin ng mga kaklase na nagsitsismisan, hinawakan niya ang manggas ko. Bahagya niyang hinila ang manggas ko, nakatingin sa akin. Kuya, mag-aral na tayo. Bigla kong binitawan ang kamay ni Lin Hao. Komplikado ang ekspresyon ng mukha ko nang tumingin kay Jiang Wan. Bakit hindi ko napansin dati? Ang sarap pakinggan ng salitang kuya. Malambing na tinawag ito ng dalaga at hindi ko mapigilan ang pagkagusto. Kaya maayos akong umupo, tumingin kay Teacher Wang sa entablado, senyales na dapat na magtuloy ang klase. Pagkatapos ng klase sa matematika, naramdaman ni Jiang Wan na tuyo ang kanyang mga mata, antok at pagod. Nalilito siyang tumingin sa bakanting upuan sa tabi. Ang lakas pala ng mga lalaki. Nainggit si Jiang Wan. Nang dala ko ang isang bote ng mainit na gatas papasok sa silid-aralan, nakita ko si Jiang Wan na nagkukusot ng kanyang mga mata, parang kunehong naghuhugas ng mukha. Ang kanyang mga kamay ay ritmong nagkukusot, pero kahit na-cute siya, lumapit pa rin ako at pinigilan ang kamay ni Jiang Wan na gustong kusutin muli ang kanyang mga mata. Tinitigan ko ang kanyang mga matang namumula dahil sa pagkukusot at nagsalita, marumi ang kamay, huwag hawakan ang mata. Pero antok na antok ako. Ang hikab ni Jiang Wan ay dumating sa tamang oras, sobrang antok niya talaga. Nakikita ko naman, kaya mo bang idilat ang mata mo habang kausap ako? Tiningnan ko ang mainit na gatas sa aking kamay at nag-isip sandali. Bago pa man makareact si Jiang Wan, idinikit ko na ang bote ng mainit na gatas sa kanyang pisngi. Naguguluhan niyang inalis ang bote ng gatas. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay at sa kanyang mga kilos nang dumulas ang manggas na medyo mahaba at natatakpan ang likod ng kanyang kamay. Natuklasan ko ang mga pulang marka na ginawa niya sa kanyang sarili sa klase. Pagkakita ko, agad kong hinawakan ang kamay ni Jiang Wan at mariing kumunot ang noo. Hindi lumabas ng silid-aralan ang batang babae, at hindi rin nangahas si Lin Hao at suming nasaktan siya. Kaya ang mga marka sa kanyang kamay ay siya mismo ang gumawa. Medyo nalungkot ako. Dapat ay maging mabuting kuya na tagapagtanggol niya, ngunit sa huli ay nagkaroon pa rin ng pulang marka si Jiang Wan. Kumunot ang noo ko habang tinitignan ang kanyang kamay. At parang may kung anong pumatnubay sa akin na yumuko at dahan-dahang hipan ito. Masakit ba? Naguguluhan sa paghihip niya, sumagot si Jiang Wan, hindi naman masakit. Matapos ang isang umaga ng mahahabang klase, dumating na ang oras ng tanghalian. Pagkatapos kumain ng tanghalian, tinawag ako ni Wang sa opisina. Malapit nang magsimula ang pambansang kompetisyon sa matematika. Bilang pangunahing manlalaro ng Kinghe, hindi ako pwedeng mahuli. Sa aking pag-alis, hindi napigilan ni Lin Hao ang kanyang sabik na puso. Palihim niyang nilapitan si Jiang Wan. Ate, ano ba talaga ang relasyon mo at ng aking kuya mo? Si Jiang Wan, na nag-aayos pa ng kanyang jacket, ay naguguluhan. Mukhang wala namang relasyon. Ako ay kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi, bakit ganyan kakawalang katiyakan? Ito ay first-hand na impormasyon. Nag-isip sandali si Suming. May dugong magkakaugnay ba kayo? Si Muje ay nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Siyempre hindi direktang kadugo, pero paano kung anak siya ng pinsan ng tiyahin ng aking ina? O ng nakababatang kapatid na babae ng aking pinsan. Kahit na kamag-anak na 18 henerasyon ang layo, kamag-anak pa rin yon. Mabilis na umiling si Jiang Wan. Wala. Tinatawag ko siyang kuya mo dahil mas matanda siya sa akin, at dati siyang kapitbahay ko noong bata ako. Pero matagal na kaming hindi nagkita. Nang makuha ang sagot, hinimas ni Suming ang kanyang baba. Isang nakababatang kapatid na babae na walang dugong magkakaugnay. Nagpalitan sila ng mapanuksong tingin ni Lin Hao at mumiti ng malikot. Siya ay kapatid ko lang. Tiningnan ni Jiang Wan ang kakaibang ekspresyon ni Lin Hao at Suming at natahimik. Sa forum ng paaralan noon, si Jiang Wan ba ay tunay na kapatid o love interest ni Muje? Alam ko. Ngayong tanghali, narinig ko mismo na sinabi ni Jiang Wan na siya ay kapatid. Hindi totoong kapatid, hindi naman siya love interest. Kapatid lang siguro, pero pwedeng ship. Ako na mauuna mag-ship. Iniklik ni Liu Ruyan ang forum interface, puno ng galit ang kanyang mga daliri. Napansin ni Song Qianqian ang hindi pagkatuwa ni Liu Ruyan at lumapit sa kanya upang aliwin siya. Ruyan, huwag kang magalit. Alam mo naman, lahat ay mahilig lang manood ng chismis. Kapag hindi na pinapansin ni Muje si Jiang Wan, natural nilang malalaman na ikaw ang taong laging nasa tabi ni Muje. Habang nagsasalita si Song Qianqian, nawawalan na rin siya ng kumpiyansa. Unti-unting humina ang kanyang boses. Naisip ni Liu Ruyan na may punto ang kanyang kaibigan. Hindi niya papayagan na magkaroon ng interes si Jiang Wan kay Muje. Nang makita ni Song Qianqian ang ngiti na lumitaw sa mukha ni Liu Ruyan, alam niyang magsisimula na naman siyang gumawa ng gulo. Ibinaba ni Song Qianqian ang kanyang mga mata. Ang kanyang nakita ay isang mensahe na kakadating lang mula kay Liu Yunfei sa kanyang telepono. Miss Song, ang aking kapatid na si Ruyan ay nasa kamay mo sa paaralan. Pakiusap, huwag siyang magalit kay Muje. At huwag din siyang guluhin si Jiang Wan. Hindi maganda ang sitwasyon, Kuya Liu. Sinabi ni Ruyan na pupunta siya sa class 8 mamaya para bigyan ng babala si Jiang Wan na lumayo kay Muje.
Nang makita ito, inilapag ni Song Qianqian ang kanyang telepono. Ang mga transaksyon at kontrata ng pamilya Liu ay pinagpapasyahan ni Liu Yunfei. Ang pakikipagkaibigan kay Liu Yunfei ay mas direktang makakabuti sa negosyo ng kanilang pamilya. Kaya malumanay na sinabi ni Song Qianqian, "Ruyan, uminom ka muna ng tubig. Pwede ka namang pumunta mamaya." Si Liu Yunfei ay sobrang dismayado sa kanyang kapatid. Utak baboy. Si Liu Yunfei ay pabalik-balik na naglalakad sa kanyang opisina. Kakumpirma niya lang sa kanyang sekretarya na may mahalagang pulong mamayang hapon. Na hindi niya pwedeng iwasan. Pero hindi rin niya pwedeng pabayaan si Liu Ruyan. Ang King Middle School ay hindi malapit sa kumpanya ng pamilya Liu. Kahit na magmaneho, abutin din ng kalahating oras. At ngayong tanghalian, oras ng pagkain ng maraming tao. Posibleng ma-stuck sa traffic sa sentro ng lungsod. Mabilis siyang naglakad, kinuha ang telepono sa kanyang desk. "Kuya Liu, nandito ka na ba? Hindi ko na makayanan si Ruyan." Muntik nang mabali ni Liu Yunfei ang kanyang mga ngipin sa gigil. Galit siyang sumigaw sa labas. "Secretary Sun, ihanda ang sasakyan." Si Liu Yunfei ay nagmamaneho patungo sa King Middle School. Ang real-time na speed monitoring system ng sasakyan ay patuloy na nag-aalarma. Lampas ka sa limitasyon ng bilis. Wala nang panahon si Liu Yunfei para dito. Ang kinakatakutan niya ay baka hindi sinasadyang magalit ni Liu Ruyan ang pamilya mo. At ang hindi kilalang background na si Jiang Wan. Malapit na ang oras na ibigay ng kanyang ama sa kanya ang buong grupo. Sa kritikal na oras na ito, hindi pwedeng magkamali. Kaya lalo niyang binilisan ang pag-apak sa gas pedal. Samantala, si Liu Ruyan, na nasa ilalim ng panghihikayat ni Song Qianqian, nagpasya na pumunta ngayon sa harap ni Jiang Wan upang magpakita ng kapangyarihan. Noong nagpasya si Liu Ruyan na pumunta sa Class 8, katatapos lang ng oras ng idlip. Sa oras na ito, ako ay pinigil pa ni Old Wang sa opisina na gumagawa ng mga problema. Nang pumasok si Liu Ruyan sa Class 8, ang lahat ay inaantok pa. Kasama si Jiang Wan, siya ay natulog sa mesa sa unang pagkakataon, kahit na gumamit siya ng damit bilang unan. Ngunit parang itinaas niya ang kanyang kamay at pinindot ang kanyang leg, parang medyo masakit. Jiang Wan, isang hindi pamilyar na boses ng babae ang tumunog sa harap ni Jiang Wan. Tumingin siya at nakita. Si Liu Ruyan ay naka-cross arm sa kanyang dibdib, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Nakilala ni Jiang Wan na ito ang babae na nakatayo sa gate ng paaralan kaninang umaga. Ang babaeng bumati kay Muje. Hindi naman, ang babaeng ito ay hindi dahil hindi siya pinansin ni Muje kaninang umaga. Kaya dumating siya upang manggulo, at dahil wala si Muje, gusto niyang manggulo sa kanya. Nadama ni Jiang Wan na siya ay nakatuklas, dahil ang ekspresyon ng babae sa harap ay mukhang hindi maganda. Dapat humingi ng tawad. Siya ay pansamantalang nakatira sa bahay ni Muje. Ang pangyayari kaninang umaga ay kalahating kasalanan niya, dahil hindi niya napigilan si Muje na bumati sa kanya. Kaya tapat na tumayo si Jiang Wan, pasensya na. Si Liu Ruyan na may masamang mukha ay puno ng tanong. "Humihingi ako ng tawad para kay Muje dahil hindi niya pinansin ang iyong bati kaninang umaga. Hindi niya sinasadya. Sinabi niya na hindi kanya kilala." Ang galing! Ang mga kaklaseng nanonood ay naglabas ng isang bulalas. Paano hindi makikilala ni Muje si Liu Ruyan? Sadyang ayaw lang niya siyang pansinin. Naramdaman ni Liu Ruyan na ang paghingi ng tawad na ito ay parang nang aalipusta. Naramdaman niya na nanigas ang kanyang mga kamao. "Ikaw, Jiang Wan." Talagang tinutuya siya tungkol sa pangyayari kaninang umaga. Kaya ang boses ni Liu Ruyan ay biglang napuno ng galit. "Sinadya mo? Akala mo ba na dahil pinigilan mo si Muje na bumati sa akin kaninang umaga ay nanalo ka? Sinasabi ko sa'yo, Jiang Wan. Mula ngayon, bawal kang laging maglakad kasama si Muje. Kung hindi, ayaw mong malaman ang mga kahihinatnan." Nadama ni Jiang Wan na siya ay labis na naapi. Nakatira siya sa bahay niya, paano sila hindi magkasamang maglakad? Pero, hindi maiiwasan na magkasama kaming maglakad ni Muje. "Kaklase, pasensya na. Ito talaga ay hindi magagawa." "Ha, nagyayabang ka ba sa akin?" Nagwagayway si Jiang Wan ng kanyang mga kamay. "Wala, nagsasabi lang ako ng totoo." Naramdaman ni Liu Ruyan na siya ay nasakal sa galit. Ano bang problema ng taong ito? Bakit bawat salita ay tumatama sa kanyang mga init ng ulo? Malapit na siyang sumabog. Hindi napansin na si Jiang Wan ay matapang pala. Nga, akala ko siya ay isang maliit na puting kuneho, hindi inaasahan na kaya niyang makipagpalitan kay Liu Ruyan, hindi natatalo sa tapang. Hindi, parang hindi sila pareho ng pinag-uusapan. Sa tingin ko rin. Lalong nagalit si Liu Ruyan. Nakita ni Lin Hao na hindi maganda ang sitwasyon. Ipinasa niya ang tungkulin na protektahan ang kaligtasan ni Jiang Wan. Mahalagang gawain kay Suming, at siya mismo ay lumabas sa likod na pinto ng silid-aralan, gamit ang isang 50-meter sprint. Bilis patungo sa opisina ni Old Wang. "Sa akin, katatapos ko lang isulat ang sagot sa huling tanong, perpektong pagtatapos." Pagkatapos ay narinig ko ang boses ng aking kapatid na hindi masyadong matalino. Kuya mo, hindi maganda." Si Ate Jiang Wan ay inaapi ngayon. Nang marinig ko ang pangalan ni Jiang Wan, lumiit ang aking mga pupil. Sinong bastos ang nang-aapi sa kapatid ko kapag wala ako? Kaya inihagis ko ang panulat at agad na tumakbo patungo sa silid-aralan.
Tingnan natin kung hindi ko babaliin ang bastos na yon mamaya. Matapang talaga. Nadama ni Liu Ruyan na malapit na siyang mabaliw kay Jiang Wan. Sinadya ba ng taong ito? Nagpapakita ng isang mukhang walang muwang at inosente, ngunit ang bawat salitang sinasabi niya ay tumatagos sa puso niya. Si Liu Ruyan ay galit na namula ang mukha at hirap huminga. Si Song Qianqian, na nakatayo sa tabi niya, ay nanonood. Ngayon ay wala ng atensyon si Liu Ruyan sa kanya. Kaya mas matapang siyang nagreklamo kay Liu Yunfei. Hindi maganda, hindi maganda. Si Yan ay nagsimula ng makipagharap kay Jiang Wan. Mukhang hindi maganda ang kanyang kutis. Kuya Yunfei, nakarating ka na ba? Siyempre hindi sumagot si Liu Yunfei. Siya ay mabilis pa ring nagmamaneho patungo sa paaralan. Yan. Baka kalimutan na lang. Sa tingin ko hindi sinasadya ni Jiang Wan na magyabang sa harap mo. Baka hindi niya alam na matagal na kayong magkakilala ni Muje. Marahang hinawakan ni Song Qianqian ang kamay ni Liu Ruyan. Sa labas ay nagpapayapa, ngunit sa totoo ay nagpapaalab ng apoy. Matapos marinig ang mga salita ni Song Qianqian, lalong nagalit si Liu Ruyan. Si Jiang Wan sa tapat ay walang ideya kung ano ang problema sa babaeng ito. Dahil lang hindi siya binati kaninang umaga. Hindi naman ito malaking bagay. Bakit siya galit na galit? At hindi naman siya ang may kasalanan. Sabi ko, Liu Ruyan, huwag kang masyadong lumampas. Ang mga kaklase mula sa class 8 na nanonood ay hindi na nakatiis. Si Jiang Wan ay bagong kaklase nila. Kailan siya maaaring apihin ng isang mag-aaral mula sa ibang klase? Liu Ruyan. Sa huli, ano ang kinalaman ng bagay sa pagitan mo at ni Muje kay Jiang Wan? Si Jiang Wan ay kaklase naming taga-class 8. Taga-class 5 ka, anong karapatan mong disiplinahin siya? Marami ka na bang ginawang masama sa mga nakaraang taon? Akala mo ba hindi ka matatalo dahil katabi mo si Muje? Lalong uminit ang galit ni Liu Ruyan sa sinabi ng mga kaklase. Mas galit siyang tumitig kay Jiang Wan. Nakita ang bukas na bote ng tubig sa mesa, nang hindi nag-isip, hinawakan niya ito gamit ang isang kamay at malapit nang ibuhos kay Jiang Wan. Nang dumating ako sa silid-aralan, iyon ang nakita ko. Si Jiang Wan ay nakatago sa sulok ng mesa, takot. Wala akong panahong mag-isip. Ginamit ko ang halos lahat ng aking lakas upang lumitaw sa harap ni Jiang Wan. Ang bote ng tubig sa kamay ni Liu Ruyan ay natumba sa lupa. Ang kabilang kamay ko ay niyakap ang baywang ni Jiang Wan, siya ay buong-buong na nasa aking mga bisig kahit gaano ako kabilis kumilos. Ngunit may ilang mainit na tubig pa rin ang tumama sa aking braso, ang dati kong maputing braso ay agad na namula at namaga. Sumakit ang aking mga ngipin, Muje, ano ang nangyari sa'yo? Nabahala ang tinig ni Jiang Wan, ang biglaang pangyayari ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kontrol. Agad niyang hinila ang kamay ko na nagprotekta sa kanya. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong pangyayari, mula pagkabata, lahat ng taong nakakasalamuha niya ay may mabuting intensyon sa kanya. Nabuhusan ng mainit na tubig. Ang mga mata ni Jiang Wan ay unti-unting napuno ng luha, dumaloy ito sa kanyang pisngi at nahulog sa aking kamay. Sa damit at maging sa sahig, huwag kang umiyak, aking sinta. Hindi ako nasasaktan. Kinuha ko ang tissue na iniabot ng kaklase at abala akong pinupunasan si Jiang Wan. Makapalang balat ko, wala akong nararamdaman. Huwag ka nang umiyak. Sino ba ang nagsasabing makapal ang kanilang balat? Natawa si Jiang Wan sa aking sinabi, at nang makita ko ang kanyang itsura, ay nakahinga ako ng maluwag. Hinila ko siya sa likod ko at walang ekspresyong tumingin kay Liu Ruyan. Mujin! Siya ang sadyang nagpagalit sa akin. Hindi ko talaga sinasadya. Si Liu Ruyan ay natakot nang makita ang aking madilim, tila papatak na mukha. Muje, maniwala ka sa akin, Mujin. Para akong nakarinig ng nakakatawang bagay. Umiti ako ng pilit, Liu Ruyan, di ba? Maaari bang itanong kung may malalim na pagkakaibigan tayo ni Miss Liu? Paano ko hindi maalala? Bagamat magalang ang tono, lalong nabalisa si Liu Ruyan nang marinig ito. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang kamay, at ang kanyang pananalita ay naging putol-putol, wawala. Kung walang malalim na pagkakaibigan, paano naman naniwala si Miss Liu na kakampi kita? Muje, talaga, nakatingin sa akin si Liu Ruyan na may pag-asa, sana ay pakawalan ko siya sa bagay na ito. Ngayon ay totoong nakakaramdam siya ng takot. Si Jiang Wan ngayon ay aking inaalagaan, kaya anong uri ng pag-iisip mayroon si Miss Liu? Upang mag-utos sa kanya, dahil ikaw si Miss Liu, ang mahalagang anak na babae ng Liu Group. Ang panlilibak sa aking mga mata ay hindi nabawasan. Ang iyong ama ay kailangang magbigay galang sa akin ng 3 beses, sa tingin mo ba sa paningin ng iyong ama? Ikaw ay mas mahalaga kaysa sa interes ng grupo. Bagamat ako ay isang mag-aaral sa high school, kasama ko rin ang aking ama sa pribado. Nakipag-usat sa maraming desisyon ng kumpanya. Ang aking paningin ay matalas at ang aking pananaw ay natatangi. Halos walang talo ang aking mga pamumuhunan. Ang ama at anak na Liu ay tunay na nagbibigay galang sa akin, hindi lamang dahil ako ang prinsipe ng pamilya mo, kundi dahil sa aking kakayahang ipinakita. Si Liu Ruyan, bagamat siya ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Liu, ngunit ang tunay na namumuno sa pamilyang Liu sa hinaharap ay ang kanyang kapatid na si Liu Yunfei, at ang kanyang ama at kapatid ay lubos na mangangalakal. Ang mangangalakal ay nagpapahalaga sa kita.
Kung dahil sa kanyang hindi pagkakasundo sa paaralan ay masira ang kooperasyon ng pamilyang Liu at Mu, malamang na hindi siya makakaligtas. Jiang Wan, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ko sinasadya. Biglang lumingon si Liu Ruyan kay Jiang Wan, iniunat ang kanyang mga kamay upang hawakan si Jiang Wan, ngunit pinatalsik ko gamit ang libro. Ang kabilang kamay ko ay inilagay sa ulo ni Jiang Wan at hinimas ito bilang pampatibay. Si Jiang Wan ay masunuring hindi nagsalita, kahit gaano siya kawalang alam sa mundo. Ay nalaman na ang kaklasing ito na si Liu ay hindi dahil sa nangyari kaninang umaga. Ano ba? Hindi ba't si Miss Liu ay parang may katwiran kanina? Kahit ako ay napaisip na ako'y isang alipin na nagtatrabaho sa ilalim ni Miss Liu. Ang mga kaklase na nanonood ay hindi napigilan ang paglabas ng tunog. Si Liu Ruyan ay nagreklamo sa kanyang isip. Hindi ko naman kaya. Nagsisi na siya ngayon. Hindi na sana siya pumunta sa class 8 para guluhin si Jiang Wan. Mu Xiao, nagdulot ba ng problema ang iyong kapatid na babae? Sa oras na yon, dumating si Liu Yunfei sa pintuan ng class 8. Medyo magulo ang kanyang damit na Amerikana, humihingal siya. Pinaliwanagan ko siya ng walang interes. Ang panganay na anak ng pamilyang Liu, ano naman? Bakit? Nag-aalala ba si Ginoong Liu para sa kanyang kapatid na babae? Napilitang umiti si Liu Yunfei, kasalanan ito ng aming si Ruyan. Siya ay palaging pabigla-bigla mula pagkabata. Kung pabigla-bigla, marahil ay dapat siyang magpatingin sa ospital. Kung may problema ba sa kanyang ulo? Hindi napigilan ng mga kaklase ang pagtawa. Diyos ko, ganito ba ang sining ng pananalita ng mayayaman? Mabilis na lumakad si Liu Yunfei sa tabi ni Liu Ruyan. Hinila ang kamay ng kanyang kapatid na babae, may seryosong tono, Ruyan. Magsorry ka kay Mu Xiao. Hindi na kailangan. Hindi namin kayang tanggapin ang paumanhin ni Miss Liu. Hindi ko sana gawing dahilan ang alitan ng mag-aaral para maapektuhan ang kooperasyon ng dalawang pamilya, ngunit hindi ko pa natatapos ang sasabihin, si Liu Yunfei ay pinagpawisan na ng marinig ito. Bilang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Mu, posibleng gamitin ang grupo para gawing mahirap ang kanilang pamilya. Tama nga, ang sumunod na mga salita ay nagpatunay sa iniisip ni Liu Yunfei. Ngunit ako, gusto kong sabihin sa mga magulang ang maliliit at malalaking bagay. Ang kita ng pamilyang Liu noong nakaraang quarter ay hindi malaki. Ang kooperasyon ng ating dalawang pamilya ayon sa dokumento ay maaaring wakasan na. Ngayon na. Sinabi ko iyon nang walang pakialam, ang aking buong katawan ay nakasandal sa upuan, parang nakikipagkwentuhan lamang kay Liu Yunfei. Alam ni Liu Yunfei ang aking pagkatao, kapag sinabi ko ang isang bagay, halos wala ng pagkakataon na bawiin ito. Kaya napilitan siyang umiti at sumang-ayon, mapapatawad na ba ni Mu Xiao ang aking kapatid na si Ruyan? Si Miss Liu ay may problema sa isip, ang payo ko ay magpahinga siya ng ilang araw at pumunta sa ospital para magpasuri. Bagaman sinabi nitong papahingahin si Liu Ruyan, naiintindihan ng mga matatalino na ito ay pagpapahinto sa kanya sa pag-aaral ng ilang panahon. Sige, dadalhin ko talaga siya sa ospital, sabi niya at hinila si Liu Ruyan palabas. Malamig kong pinagmasdan ang likuran ng magkapatid na Liu at iniabot ang kamay pabalik kay Lin Hao, Xiao Hao. Humanap ka ng pagkakataon, palutangin mo ang gulong ng sasakyan ni Liu Yunfei. Narinig ito ni Lin Hao at nagkaroon ng walang magawang ekspresyon. Alam niya na kapag tinawag siyang Xiao Hao ni Brother Mu, walang magandang mangyayari. Si Jiang Wan ay natakot at hinawakan ang manggas ko, hindi mo pwedeng palutangin ang gulong. Mapanganib yan. Xiao Hao, huwag ka nang pumunta. Hindi mo naman kailangan pang protektahan ako. Kahit ganito ako, hindi ako takot sa sakit. Ang mga mata ni Jiang Wan ay nakatitig sa paso sa braso ko. Nagkaroon ako ng kakaibang ekspresyon, hindi. Ang babaeng tulad mo ay hindi kayang tiisin ang sakit. Pinalaki kang laging inaalagaan, hindi ko pwedeng dalhin ka sa klase. At pabalikin ka ng may sugat. Sa oras na yon, sa palagay ko, ang sugat ko ay hindi lang ito sa kamay. At saka, ako ang kuya mo. Hindi ko kayang gamutin ang sakit sa puso na daladala mo mula pa noong bata. Ngunit ang mga aksidenteng gaya nito ay may iwasan. Hindi dapat maging walang saysay ang titulong kuya. Ano yon? Ako ang kuya mo kaya dapat kitang protektahan. Si Jiang Wan ay tumingin sa akin na parang walang pakialam. Napalunok siya, binuksan ang bag na daladala, at mahusay na kumuha ng isang tubo ng pamahid. Pilit niyang hinawakan ang kamay ko. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na may dala pala siyang ganoon sa bag niya. Ito paano ka nagkaroon ng gamot na ito? Si Jiang Wan ay nag-apply ng pamahid sa akin nang hindi ako pinapansin. Hindi siya tumingala, lahat ng uri ng gamot ay nasa akin. Inihanda ng tatay ko. Para sa emergency. Pag-uwi ko, ang sugat sa braso ko ay hindi. Nakaakit ng atensyon ng sarili kong ina. Ang pangunahing iniisip nila ay ibang bagay. Ano yon? Sa paaralan, hinayaan mong maapi si Wanwan. Hindi pala kita mapagkakatiwalaan. Habang pinapanood ko ang aking ina na nagingit-ngit sa sala. Pakiramdam ko, ang nakaupo sa upuan ay parang isang bilanggo na hinatulan. Ito ay talagang kasalanan ko. Kaya kahit anong mura mo ay tatanggapin ko. Isang kahilingan lang, putulin ang pakikipagtulungan ng pamilya mo sa pamilya Liu. Sa oras na yon, tumunog ang telepono ni Jiang Ting.
Ang screen ay nagpakita ng pangalan ng tumatawag na Liangshu. Si Jiang Ting ay napuno ng pagkasuklam. Sige, hindi pa ako pumunta sa iyo para humingi ng paliwanag, ikaw ang unang tumawag sa akin. Sa pagkakataong ito, buti na lang hindi nasaktan si Wanwan. Kung nasaktan siya, hindi lang ganito ang mangyayari. Si Jiang Ting ay naghintay habang patuloy na tumutunog ang telepono. Sa kabilang linya, si Liangshu ay pinagpapawisan ng malamig. Nag-aalalang naghihintay. Hinihintay niyang sagutin ni Jiang Ting ang tawag, umaasang mapatawad siya sa telepono. O humingi ng kapatawaran. Hanggang sa huling segundo ng pagtunog, saka lang sumagot si Jiang Ting. Hello, si Mrs. mo ba ito? Ang pagsusumamong boses ni Liangshu ay narinig mula sa telepono. Hindi nagsalita si Jiang Ting, tahimik lang siyang naghintay. Hindi narinig ni Liangshu ang anumang tugon. Pinipigilan ang kaba sa loob, dahan-dahan siyang nagsalita, Mrs. Mu. Ang pangyayaring ito ay kasalanan ng aking anak na si Ruyan. Ngunit ito ay simpleng awayan ng mga bata, at hindi naman nasaktan si Jiang Wan. Kaya maaari ba ninyong palampasin ito? Ipinapangako ko, dadalhin ko si Ruyan sa bahay niyo para humingi ng tawad. Tingin niyo, okay ba ito? Si Jiang Ting ay nagsalita ng may kabalintunaan, ano sa tingin mo? Si Liangshu ay bumulong sa sarili, ano sa tingin ko? Siyempre, sa tingin ko, okay. Totoo na hindi nasaktan si Jiang Wan, ngunit ang kamay ng aking anak na si Muje ay nasunog ng inyong anak na babae. Ito ay pag-withdraw lang ng puhunan. Kung nasaktan niyo talaga si Jiang Wan, hindi lang iyon ang mangyayari. Wala akong masabi, tumingin sa aking ina. Alam ko na hindi siya biglang mag-aalala. Ngunit kung nasaktan si Jiang Wan, baka pumunta ako sa kanilang kumpanya na may dalang batuta at tumawag ng ilang tambay para palutangin ang lahat ng gulong ng sasakyan ng pamilya Liu. Matagal nang nagpapakamabait sa harap ng dalaga, nakalimutan na nila ang aking mapaghiganting ugali. Si Liangshu ay napahinto sa kabilang linya. Sa huli, sa ilalim ng pananabik na tingin ng kanyang asawa, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, kung gayon, ano ang masasabi ninyo? Wala nang usapan. Agad na pinatay ni Jiang Ting ang tawag upang ipakita ang kanyang desisyon. Ang kapaligiran sa pamilya Liu ay tahimik at mabigat. Ibinaba ni Liangshu ang telepono sa ilalim ng bigong tingin ng kanyang asawa at anak. Wala nang paraan. Ang natitira na lang ay iyon. Si Liu Yunfei ay humigop ng tsaa, Ruyan. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Si Liu Ruyan ay tulala, walang reaksyon sa mga salitang ito. Parang tinanggap na niya ang kapalaran, ngunit ang kanyang mga kamay na mahigpit na nagkakasama sa ilalim ng mesa ay nagpapakita ng kanyang galit. Hindi lang laban kay Jiang Wan, kundi laban din sa kanyang ama at kapatid. Wala sa kanila ang mabuti. Dapat silang lahat ay mamatay. Pagkatapos aliwin ni Jiang Wan ang kanyang nag-aalalang mga magulang, bumalik siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang dala niyang maleta, kinuha ang pinakamagandang gamot para sa paso, at pumunta sa pintuan ng aking silid. Hindi nakalock ang pinto. Bahagyang kumatok si Jiang Wan ng 2 beses, at bumukas ng kaunti ang pinto. Tila walang tao sa loob ng silid. Sumilip si Jiang Wan, Muje. Kuya mo, pero nang itulak niya ang pinto, walang tao sa loob. Nag-isip siya, at nagpa siyang iwan na lang ang gamot sa mesa at isang mensahe. Sa oras na yon, katatapos ko lang maligo sa independent bathroom sa ikalawang palapag. Wala akong magawa, dahil hindi ako maligo sa maliit na study room, kaya nitong 2 araw ay dito ako naliligo. Hindi naman ako pwedeng makapal ang mukha na maligo sa silid ng isang dalaga, di ba? Kung ganoon, bago pa makapag-react si Jiang Wan, ang nanay ko ay parang kanyon na sasabog. Nang makarating ako sa maliit na study room, nakita kong bukas ang pinto nito. Bago ako maligo, espesyal kong sinabi. Sa katulong na naglilinis ng bahay na huwag nang linisin ang silid na ito kamakailan. Paano ito nabuksan? Sino iyan? Biglang tumunog ang boses, ikinabigla ni Jiang Wan, nalaglag ang hawak niyang panulat. Tumingala siya, nakita niya ang binata na tila kakaligo lang, basa pa ang singaw ng katawan. Ang suot niyang maikling manggas ay nabasa na ng tubig sa kanyang dibdib, bahagyang kita ang kalamnan ng dibdib, at sumusunod sa linya ng kalamnan. Tumitingin sa bahaging natatakpan ng damit. Na mula ang tenga ni Jiang Wan, mula pa noong bata siya ay bihira siyang makakita ng lalaki. Higit pa rito, isang lalaki nakakaligo lang. Nang itulak ko ang pinto at nakita si Jiang Wan sa aking silid, natigilan ako, pagkatapos ay nakita ko ang gamot na hawak ng dalaga. Unti-unti akong ngumiti. Tiningnan ko si Jiang Wan, ang dalaga ay talagang nagmamalasakit sa akin. Hindi katulad ng nanay ko, na puro utos na mag-imbis na mag-ayos sa malamig na tubig. Ang aking ngiti ay napakaliwanag. Hindi bababa sa 500 watt na bombilya sa kisam ng silid na yon. Ang pula sa tenga ni Jiang Wan ay dahan-dahang kumalat sa kanyang mga pisngi. Mabilis siyang lumapit at isiniksik ang gamot sa aking kamay, at nagsabi lamang ng, ito ang gamot. Dapat mong maayos na ipahid, at mabilis na lumabas ng silid. Pagbalik ni Jiang Wan sa kanyang silid, humahangos ang kanyang paghinga. Pumunta siya sa banyo, kumuha ng malamig na tubig at ipinahid sa kanyang mukha. Sa salamin, ang dalaga ay may kulay rosas na pisngi, puno ng tagsibol. Jiang Wan, bakit ka namumula? Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang 2 kamay. Dahan-dahang lumakad siya sa tabi ng kama at nahiga.
Mabilis na pumalo ang kanyang puso, sa bilis na akala niya ay magkakasakit siya. Dahil ba ito sa simula ng sakit? Bulong niya sa sarili, naglabas ng 2 tableta at nilunok ng may kasanayan. Hindi ko alam kung dahil sa psikolohikal, pero naramdaman ni Jiangwan na mas gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos inumin ang gamot. Nawala na rin ang pula sa kanyang mukha. Siguradong dahil ito sa katawan. Matulog ka na, Jiangwan. Bukas ay magiging maayos na. 12:00 ng hating gabi, nagpost ako ng isang larawan sa grupo ng mga kaibigan ko sa pamilya, may kasamang caption. Narinig ko na mahal ang gamot na ito. Hindi, sa hating gabi mo kami papadalhan ng mensahe. Ito lang ba ang bagay na yan? Patuloy akong nagpost, maaaring mahal nga ito. Dahil napakabuti ng epekto pagkatapos gamitin, hindi na masakit ang sugat ko. Ang gamot ni Jiangwan ay talagang mahusay. Walang masabi si Lin Hao. Hindi, kuya mo, tingnan mo ang sarili mo, ang iyong walang kwentang anyo. Gigisingin mo kami sa hating gabi para lang ipagyabang ang iyong gamot. Kuya mo, tapos ka na. Sobrang sama ng ugali ni Suming paggising. Oh, pasensya na. Matutulog na ako. Umalis ka na. Kinabukasan, nasa silid-aralan si Jiangwan. Nagtaka siya nang makita si Lin Hao at Suming. Kayong dalawa, magnanakaw ba kayo kagabi? Dahil magising sila ni Muje kagabi. Sila ay biglang nagkaroon ng insomnia. Sa kama, paulit-ulit silang gumalaw, gusto nilang agad pumunta sa bahay ni Muje at suntukin siya ng 2 beses. Tiningnan ko ang kanilang mga mata na puno ng hinanakit at sinabing wala akong pakialam. Hindi makatulog. Anong kinalaman ko dyan? Kagabi, pagkatapos kong ipahid ang gamot, nakatulog ako ng mahimbing. Lalo na ang mabangong amoy ng Chino na gamot. Parang nakatutulong sa pagtulog. Wanzai, ang gamot na ibinigay mo sa akin kahapon ay talagang mahusay. Patulog ko ay naging sobrang sarap. Oho, Wanzai. Nagpalitan ng masamang ngiti si Lin Hao at Suming. 3 malalaking tandang pananong ang lumitaw sa ulo ni Jiangwan. Ang gamot ay para sa paso, hindi pampatulog. At saka, Wanzai, sa akin ba yon? Itinuro ni Jiangwan ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay walang katiyakan. Tumango ako ng natural. Hindi ka ba tutol? Pabulong na tanong ni Jiangwan na kayuko. Tinawag mo na, paano ako tututol? Samantala, sa forum ng paaralan, sabi nila si Liu Ruyan ay nag-leave ng ilang buwan. Kailangan bang pumili muli ng campus bell ng Qinghe? Kailangan pa bang pumili? Iboboto ko si Jiangwan ng walang pag-isip. Si Song Qianqian mula sa class 3 ay maganda rin. Bakit kailangan si Jiangwan? Sa hapon, maingay ang mga estudyante. Dahil nagbukas ang forum ng paaralan ng isang bagong post para sa pagpili ng campus bell. Sa nakakabagot na buhay pang-aaral. Lahat ay mahilig sa magagandang tanawin. Beji, sino ang iboboto mo? Siyempre, si Jiangwan. Para sa akin, dapat si Wang Chu mula sa class 1-0. Isang katawan na perpekto, ang 80 kilo na malaking dibdib, hay naku. Ang kalinisan ay hindi kayang talunin ang sexualidad. Sa forum, ang boto ni Jiangwan at ni Wang Chu ay magkapantay. Sa paningin ng mga estudyante, malinaw na ito ay labanan ng 2 uri. Si Jiangwan ay hindi alam ang tungkol dito. Pero si Jiangwan ay hindi alam. Ang nasa tabi niya, ako ay laging nakabantay. Ang post ay ibinahagi sa akin ni Lin Hao. Ito ang una kong pagkakataon na pumunta sa ganitong forum ng paaralan. Pagkatapos kong bumoto, ibinahagi ko ito sa grupo ng pamilya. Ang pangalan ng grupo ay base ng mga tagapagtanggol ni Jiangwan. Ito ang paligsahan ng pagpili ng campus beauty para sa kapatid na si Jiangwan. Huwag na, naiintindihan ko. Naibahagi ko na sa mga matatandang kaibigan. Kakapadala ko lang sa grupo ng human resources ng kumpanya. Bumoto na ako. Tuwang-tuwa akong tumango. Mukhang hindi pa sapat. Kaya ibinahagi ko ulit sa grupo ng klase 8. Sa aktibidad ng pagpili ng campus beauty para sa Qinghe, ibinoto ko si Jiangwan. Pakiusap, sumali kayo sa akin sa aktibidad. Sa loob lamang ng 1 oras, marami nang sumuporta kay Jiangwan. Biglang nalampasan ang pangalawa ng 3 beses ang bilang ng boto. Ang botohan ay hanggang alas 7 ng gabi ng araw na yon. Binabati kita, si Jiangwan ay nakakuha ng titulong campus beauty. Sinabi ko na sa harap ng kalinisan, ang sexualidad ay walang halaga. Ang pagpili ng campus beauty ay nagbigay lamang. Sa mga estudyante ng panandaliang kasiyahan, sila ay nasa kritikal na panahon ng huling taon ng high school. Ang maliliit na pagsusulit. Ang mga unit test ay karaniwang proseso. Nakita namin si Old Wang na nakangiting umakyat sa entablado, dahan-dahang inilatag ang papel sa mesa. Nang makuha ni Jiangwan ang papel, ang kanyang mukha ay halos naging kulubot na parang isang kahel. Sigurado siya. Ang kanyang ulo ay tiyak na kulang ng isang nerbiyos para sa pag-aaral ng matematika. Kung hindi niya maiintindihan ang mga tanong. Ang mga tanong sa papel ay kilala siya, pero hindi niya kilala ang mga tanong. Ang batang babae ay kinakagat ang kanyang panulat. Masigasig nagkakalkula, pero pagtingin sa katabi, parang ang papel ko ay iba sa kanya. Mabilis ang pagsulat kahit walang scratch paper. Ang tindig ay medyo maluwag. Pero ang buong pagkatao ay nagpapalabas ng kumpiyansa. Naiinggit si Jiangwan. Ang mga taong magaling ang isip ay mukhang talagang gwapo sa ganitong oras.
Pagkatapos ng isang pagsusulit sa matematika, ang batang babae ay walang lakas na bumagsak sa mesa. Pero, dahil ito ay pagsusulit, hindi lang matematika. Kaya sa loob ng 2 araw, lahat ng mag-aaral ng huling taon ng Kinghe ay nagdusa sa sakit ng pagsusulit. Ang Kinghe ay mayaman sa mga guro. Nagsumikap sila. Isang gabi lamang natapos ang pagwawasto ng lahat ng grado at gumawa ng estadistika. Ako pa rin ang unang taon. Ang unang 10 ay halos pare-parehong pangalan. Ito ang ika-7. Isang pangalan na hindi pa nakikita dati, si Jiangwan. Sa oras na yon, sa opisina ng guro ng klase 8. Si Jiangwan ay nakatayo sa tabi ni Old Wang na walang imik. Si Old Wang ay nakaupo sa upuan, tahimik ng matagal. Hindi niya talaga maintindihan. Ang batang babae ay tila napakaliwanag sa ibang asignatura. Bakit sa kanyang itinuro na matematika, siya ay nakakuha ng 50. Ayaw pa niyang pumasa. Nag-isip si Old Wang at sinubukang magsalita. Guro, mayroon ka bang reklamo sa aking pamamaraan ng pagtuturo? Si Jiangwan ay tumingin sa kanyang mga daliri. Malabo, wala po talaga, guro. Medyo natatakot siyang tumingin sa mukha ni Old Wang. Alam niyang iniisip ng guro na siya ay may pagdududa sa sarili. Pero talagang mahina siya sa matematika mula pa noong bata. Masakit sa puso ni Old Wang na ilabas. Ang mga papel ni Jiangwan sa ibang asignatura ay pinagtabi-tabi. Kahit ang physics ay ikalawa ka sa klase, hindi pa banggitin ang English. Puno ang marka. Nakakasilaw ito kay Old Wang. Parang gusto niyang umiyak. Si Jiangwan ay maaaring ngumiti na lamang ng awkward. Guro, talagang mahina ako sa matematika. Ay, Guro Wang, huwag masyadong mahigpit kay Jiangwan. Ang tao ay laging may di perpekto. Ang guro ng English na laging nakatingin ay nagsalita bilang aliwan. Sa unang pagkikita pa lang, naging malapit na siya kay Jiangwan. Hindi ba, sa unang maliit na pagsusulit, nakakuha siya ng perpektong marka. Sa klase, ang kanyang pagbigkas ay napaka-standard. Talagang gusto niya itong lalong tumingin. Hindi tulad ni Mudge na masamang bata, na sa pagkakataong ito ay nagbigay lamang ng sapat na marka. Si Old Wang ay napakunot ang noo, at parang hindi sinasadyang binanggit. Jiangwan, ang iyong matematika sa hinaharap ay dapat matuto kay Mudge. Magkakasama kayo sa upuan. Siya ay pumasa ng perpektong marka. Ikaw ay bagsak. Kung may hindi maintindihan, huwag mahiya magtanong. Ang guro ng English sa kabilang panig ay hindi pa patalo. Jiangwan, dapat turuan mo si Mudge ng English. Sa kanyang antas, sa pag-alis sa bansa ay maaaring bilangin ng iba. Sa oras na yon, ako ay pumasok sa opisina para kunin si Jiangwan pabalik sa klase. Puno ng tanong, paano ko na naman nagalit ang gurong ito sa English? Hindi ba pumasa ako sa pagkakataong ito? Mudge, ang aming kompetisyon sa matematika ay magsisimula na. Dalhin mo ang form na ito at punan pagkatapos ibigay sa akin. Nakita ako ni Old Wang at pamilyar na kumaway. Ay, ang aming kompetisyon sa English ay magsisimula na rin. Jiangwan, dalhin mo ang form na ito at punan ng mabuti. Ang guro ng English ay masigasig na ibinigay kay Jiangwan. Ang iba pang guro sa opisina ay parang nanonood lamang. At kaming dalawa ni Jiangwan ay may 2 form, pareho kaming naguguluhan. Sa wakas, sabay kaming nagsalita. Sige po, guro. Umalis na po kami. Sa bulletin board ng huling taon ng Kinghe. Ang mga marka lamang ng nangungunang 10 estudyante ang ipinapakita. Tulong, sino ang magkokontrol kay Mudge? Ipinagmamalaki niya ngayon na nakakuha ng ika-7 pwesto si Jiangwan. Ang galing naman ng aming Wanwan, sa unang pagsusulit ay naging ika-7 siya sa buong paaralan. Nadama ko ang matinding pagmamalaki, parang isang ama na nagmamasid. Hindi na lang pinansin ni Jiangwan ang sinasabi ko. Nakahiga siya ngayon na nakaharap sa bintana, ang mukha ay nakabaon. Wala naman. Medyo nahihiya lang. Si Linhao at Suming ay pumalakpak ng walang sigla. Ang galing talaga. Ito na ang ika-27 beses na sinabi ni kuya mo. Nang gabi ring yon, pag uwi ko, dinala ko ang lahat ng papel ni Jiangwan. Bagamat matagal ko nang alam ang ranggo at mga marka sa bawat subject, naisip ko na mas maganda kung ipapakita ko ang mga papel sa mga nakatatanda. Mas matutuwa sila. Tama nga, tuwang-tuwa ang aking mga magulang. Ay, ang galing talaga ni Wanwan. Sa unang pagsusulit pa lang ay ganito na ang galing, mas mahusay pa kaysa kay Mudge. Halos hindi na mapigilan ni Jiangting ang pagngiti. Si Mufeng, na nakaupo sa tapat ni Jiangwan, ay labis na nasisiyahan. Tama nga, kailangan talaga ng pamilya ang isang anak na babae. Kung ang pag-uusapan ay ang basag na sweater ng aming pamilya, hindi iyon naging sanhi ng kasiyahan niya sa pagsusulit. Nakaupo ako sa tabi, puno ng pagkainip. Aalis na ako. Habang kumakain, inilapag ko ang inihimay kong karne ng alimango sa harap ni Jiangwan. Mahina ang katawan mo. Ang alimango ay malamig, dapat ka lang kumain ng kaunti. Napakagaling ng ginawa ni Wanwan sa pagsusulit. Ano ang gusto mong reward? Ibinaba ni Jiangwan ang kanyang mga chopstick na may hawak na karne ng alimango. Kumikislap ang kanyang mga mata. May ganoon ba? Tumawa ako nang makita ko ang walang muwang na mukha ni Jiangwan. Noong elementarya ako, ganyan din ako bigyan ng reward ng nanay ko. Pero pagkatapos, hindi na niya ako binigyan. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang. Tugon ni Jiangting. Nakakahiya ka naman.
Tuwing pagsusulit, una ka. Kailangan ba kitang bigyan ng reward sa bawat pagkakataon? At saka, tingnan mo naman ang gusto mo, ang mahal. Bago ang 10 taong gulang ng isang lalaki. Ang gusto lang ay laruang kotse. Pero pagkatapos, naalala pa ni Jiang Ting ang sinabi ko sa kanya noong bata ako. Nanay, gusto kong gawing laboratorio ang iyong hardin. Ang hardin sa harap ng bahay ay maingat niyang inalagaan. Hindi siya pumayag. Walang inikan, binunot ko ang mamahaling orchid na itinanim niya noong nakaraang araw. Pag-uwi ni Jiang Ting noong gabing iyon, umiiyak siya kay Mu Feng. Pagkatapos, ang mapagmahal na si Mu Feng, walang imikan, hinawakan ako at pinalo. Tahimik akong kumuha ng pagkain para sa sarili ko. Isang beses ko lang naman binunot ang iyong mga halaman. At saka, hindi ko nang binanggit pagkatapos, di ba? Pinalo mo na ako at naaalala mo pa ito ng ganito katagal. Si Jiang Wan na nakikinig sa gilid ay natawa. Sumandal ako. Ano, masaya ka ba dahil napahiya ako? Agad na tumanggi si Jiang Wan. Hindi. Sa tingin ko, medyo pilyo ka noon. Lalaki ka naman. Talagang hindi kasing tahimik ng babae. Wan, hindi mo pa sinasabi kung ano ang gusto mo. Tumingin si Jiang Wan kay Tia Jiang na may pag-asam, saka kay tiyo mo. Gusto kong makakita ng snow. Gusto kong mahawakan ng sarili kong kamay kung ano ang pakiramdam ng snow. Habang nagsasalita, lumingon siya sa akin. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Tumingin si Jiang Wan kay Tia Jiang na may pag-asa, saka kay tiyo mo. Gusto kong makakita ng snow. Gusto kong mahawakan ng sarili kong kamay kung ano ang pakiramdam ng snow. Ibinaba ni Jiang Wan ang kanyang mga mata, ang boses ay puno ng pag-asa. Noong bata pa, bago sila lumipat, tuwing umuulan ng snow ay nasa ospital siya. Paglabas niya, tagsibol na sa labas. Pagkatapos nilang lumipat, ang kanilang pamilya ay nagtungo sa timog. Doon siya namuhay ng payapa sa loob ng mahigit 10 taon. Laging tag-araw, hindi pa siya nakakita ng snow. Marahil ito ay isang pangarap lamang noong bata pa siya. Ngunit ang naisip ni Jiang Wan ay simple. Kapag gumaling na ang kanyang sakit, gusto niyang makita ang unang snow ng taglamig sa Jing City. Gustong makakita ng malakas na snow. Ang unang snow ng Jing City. Muling matatag na sumagot si Jiang Wan. Kapag pinag-uusapan ng dalaga ang snow, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, kumikislap pa sa kanyang magagandang mata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may biglang kumirot sa aking puso. Dahan-dahan kong hinaplos ang tuktok ng ulo ni Jiang Wan. Ang boses ko ay naging mas malambing. Makikita mo, ang unang snow ng taglamig na ito. Sabay nating panoorin. Ang isinagot sa akin ay ang maliwanag ng ngiti ni Jiang Wan. Naisip ko, minsan, napaka-unfair ng buhay. Bakit ang isang mabuting babae ay kailangang dumanas ng sakit na mahirap gamutin? Sa totoo lang, hindi naman na yon imposibleng makakita. Nag-isip si Jiang Ting. Ang katabi niyang si Mu Feng ay agad na naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Kumuha siya ng telepono para tumawag. Sasabihin ko kaagad sa sekretarya, bilhan ako ng snowmaking machine. Hindi na, tiyo. Talagang hindi na. Gusto kong makita ang snow na bumabagsak mismo mula sa langit. Mahaba pa ang panahon. Makikita ko rin yon. Sa pagpupumilit ni Jiang Wan, ibinaba ni Mu Feng ang kanyang telepono. Ngunit sa kanyang isip, nagpaplano siya kung paano magpapasnow sa tag-araw. Mabilis ang panahon. Pinili na ng mga guro ang mga sasali sa pambansang paligsahan. Bukas, sasakay sila ng bus. Papunta sa lugar ng paligsahan. Lalong lumalamig ang panahon. Habang nag-impake si Jiang Ting ng maleta para kay Jiang Wan. Marami siyang inilagay na jacket. Nakaupo ang dalaga sa sofa, namumula ang mukha habang pinapanood si Jiang Ting na naghahabol. Tia Jiang, kaya ko naman talagang mag-impake. Hindi pwede yon. Kung sakaling kulang ang dala mong damit, paano kung magkasakit ka? Mas mabuti na ako ang tumulong sa'yo, tita. Sa wakas, si Jiang Ting ay nag-impake ng 2 malalaking maleta at ibinigay sa akin. Bastos, ikaw ang magdala ng maleta. Madali kong kinuha, halos akala ko'y may dala akong 2 bato. Nagduda ako at tiningnan. Nay, naglagay ka ba ng bato sa loob? Resulta, sinampal ni NJ, Jiang ang kamay ko. Mga damit, pareho sa inyo ni Xiao Wan ang nasa loob. Noong kami ni Jiang Wan ay umalis patungo sa meeting place ng paaralan. Si Jiang Wan ay may dala lamang na isang tumbler na may straw at isang maliit na bag na may gamot. Siya ay nag-atubili at tumigil. Balak niyang kunin ang isang maleta mula sa akin. Paano kung ako na lang ang magdala ng isa? Hindi na. Pero parang sa pakiramdam ko hindi mo kaya. Ang lalaki ay hindi dapat magsabi ng hindi kaya. Para patunayan kung gaano ako kakaya, naglakad ako ng mabilis kahit bago sumakay ng bus. Itinaas ko pa ang braso at ipinakita ang aking muscles kay Jiang Wan. Nang makita na hindi ako maintindihan ni Jiang Wan. Sa huli, napangiwi ako at sinabi, kaya ko. Nakatayo si Jiang Wan sa harap ng bus na naguguluhan. Ang mga lalaki, biglang nagbabago ang mukha, kakaiba. Pagpasok ng bus sa highway, si Jiang Wan na kanina ay nanonood ng tanawin sa labas ay inaantok na. Humikab siya. Pwede kang matulog sandali. Matagal pa ang biyahe. Natatawa ako sa paghikab ni Jiang Wan, kusa akong nagsalita. Kahit gumalaw ako palapit sa pwesto ni Jiang Wan, nagkibit balikat, ibig sabihin pwede kang sumandal sa balikat ko.
Resulta, tumango ang batang babae, inilapat ang ulo sa salamin ng bintana, at tahimik na pumikit. Nakita ko ito, puno ng tanong ang isip ko. Ang mabilis na kalsada, mga punong mabilis na lumilipad pa atras. At ang tunog ng ulo ni Jiangwan na bumabangga sa salamin, isa-isa, tok-tok-tok. Walang ekspresyon ang mukha ko habang tinitingnan si Jiangwan na mahimbing na natutulog. Sabihin mong mahina ang katawan ng batang babae, may sakit sa puso at hindi rin makakatakbo. Totoo naman mahina, pero kung sasabihin mong hindi mahina, ngayon ang ulo ay bumabangga ng malakas sa salamin pero hindi nagising. Talagang hindi mahina, hindi matinag ang tulog. Pumikit ako ng bahagya. Inangat ko ang kamay para harangan ang biglang sumikat na araw at matagal na tiningnan si Jiangwan. Ito ba ay proteksyon bilang kuya kay Jiangwan? Oh, sa wakas, bumuntong hininga ako at hinubad ang aking cap. Isinuot ko ito sa ulo ni Jiangwan. Ang brim ng cap ay nakatakip ng maayos sa sikat ng araw. Dahan-dahan akong lumapit. Isang kamay ang humawak sa balikat ni Jiangwan, ang kabilang kamay ay tahimik na inilagay sa salamin. Sa susunod na segundo, dumapo ang ulo ng batang babae. Hindi na nag-ingay ang salamin ng tok-tok-tok, ngunit isa-isa. Para bang bumabangga sa puso ko. Malinaw kong narinig ang tibok ng puso ko, tugma sa ritmo ng pagkakabangga ni Jiangwan sa kamay ko. Si Jiangwan na mahimbing na natutulog ay hindi na mamalayang kumiskis sa palad ko. Sa hindi sinasadya, inalis ko ang kamay at ginamit ang balikat ko para suportahan siya. Hindi ko alam kung dahil naramdaman ni Jiangwan ang init o seguridad, ngunit hindi na mamalayang hinawakan niya ang kamay ko na nasa divider sa pagitan namin. Inilagay niya ang kanyang mukha sa dibdib ko. Naramdaman ang biglaang paglapit ng batang babae, pinisil ko ang labi. Inayos ko ang aking posisyon para mas komportable si Jiangwan. Dahan-dahan, inilapat ko ang aking baba sa noo ni Jiangwan. Pumikit ako. Ang posisyon ng dalawa ay parang magkayakap na natutulog sa paningin ng iba. Si Chen Yang sa likod ay naiinip. Agad siyang kumuha ng strawberry-flavored lollipop mula sa kanyang bag at tumayo. Jiangwan, natulala si Chen Yang, marahil dahil sa biglaang tunog na kanyang pinakawalan. Malinaw niyang nakita na gumalaw si Jiangwan, at pagkatapos ay kumunot ang noo ko sa tabi niya, at itinaas ang kamay para dahan-dahang patahimikin. Sa buong proseso, hindi nagmulat ang dalawa. Ang biglaang eksenang ito ay halatang nagpasigla kay Chen Yang. Tahimik niyang itinaas ang phone, click, kahit ang litrato ay mga tuktok lang ng ulo ng dalawa. Ngunit sa tingin ni Chen Yang, ang dalawang bilog na ulo ay magkasya rin at napaka-sweet ng atmosfera. Hindi inaasahan, sa susunod na segundo ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa akin, ipadala mo sa akin ang litrato. Puno ng tanong si Chen Yang. Nang makita niya ang mensahe, muntik na niyang ihagis ang phone. Ano yon? Litrato. Narinig ko, hindi mo pinatay ang shutter sound ng phone mo. Ang galing mo. Isa lang ang kinuha ko, sumumpa ko. Burahin mo. Sa likod, galit na galit si Chen Yang, kumakama sa hangin. Ano naman kung mag-ipon ako ng isa? Akala mo ikaw ang nag-iisang anak ng pamilya mo? Kailangan ko bang sumunod sa'yo? Sige, nabura na. May konting oras pa ang biyahe. Nang magising si Jiangwan, mga 10 minuto na lang ang natitira. Ginalaw niya ang kamay, parang may hinahawakan. Ginalaw niya ang ulo. Parang, unti-unting bumalik ang malay, naramdaman ni Jiangwan na parang may patpat na nakasaksak sa tuktok ng kanyang ulo. At may humihina sa tabi ng kanyang tainga. Dahan-dahang binuksan ni Jiangwan ang isang mata, tumingin pababa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isa kong daliri, tumingin pataas, ang karamihan ng kanyang mukha ay nakabaon sa leeg ng ibang tao. Mula sa kanyang pananaw, hindi sinasadyang makita ang aking dibdib na natatakpan ng damit at ang kanyang tiyan na may mga piraso ng kalamnan. Ano ba ang ginagawa ko? Jiangwan, hindi ka naman siguro manyak. Dahan-dahan siyang lumayo. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong tulog. Naramdaman ko nang magising si Jiangwan. Gusto ko lang makita ang magiging reaksyon niya. Ang pambubuli sa batang babae, parang wala akong hiya. Pero nang maramdaman ko ang kilos ni Jiangwan, parang naging masaya ako. Sinadya kong maghintay ng ilang minuto bago magpanggap na nagising. Sumulyap ako kay Jiangwan nang hindi sinasadya. Nakatawa, parang gusto niyang maging bola. Pinigilan ko ang pagngiti ko. Inangat ko ang kamay ko sa balikat ko, sumimangot, at paos ang boses na sinabi. Parang may sakit ang balikat ko, Tahimik na tumingin si Jiangwan at namula ang kanyang tainga. Bulong niya sa sarili, ako ang pumindot. Pero hindi ko sasabihin sa'yo. Tumulo ba ang laway ko? Sabi ko habang hinihila ang kwelyo ng damit ko at inaamoy. Tumigil ka, hindi naman tumulo ang laway ko. At dahil sa sinabi ko, ang batang babae ay nag-iwas ng tingin, nanginginig ang kanyang pilik mata. Tanga. Nakita ko agad. Natuwa ako sa pagkakataon na asarin si Jiangwan. Pumikit ako at sumandal. Sabay unti-unting huminto ang boss. Si Wang, na nakaupo sa harap, ay tumayo dala ang listahan ng pangalan. Mga kaklase, narating na natin. Pakikuha ang inyong mga gamit at bagahe. Pupunta muna tayo sa hotel para mag-check-in. Pagod na kayo ngayon, magpahinga muna. Bukas ng umaga magsisimula tayo ng pag-aaral bago ang kompetisyon. Maghanda kayo.
Tumayo ako at kinuha ang aking bag mula sa compartment. Nakaupo pa si Jiang Wan pero sa pag-angat ko ng aking kamay, ang laylayan ng aking damit ay umangat ng kaunti. Mula sa kanyang paningin, makikita niya ang mahigpit na kalamnan ng tiyan ko. At ang linya ng kalamnan na bumababa sa katawan hanggang sa mawala sa loob ng pantalon. Mukhang masarap hawakan. Ang init na nawala sa kanyang mukha ay bumalik. Namula ang kanyang pisngi. Jiang Wan, kumalma ka. Kinuha ko ang aking bag at tatawagin siya. Pero nakita ko ang batang babae na nakayuko, namumula ang mukha, parang nahihiyang tumingin sa akin. Tumingin ako sa aking sarili, nagtaas ng kilay. Nakita niya ang tiyan ko. Nagkunwari akong walang alam, pero may ngiti sa aking labi. Wanzi, tara na. Umiwas si Jiang Wan ng tingin at tumayo, sinabing may pagpipigil. Tara, isinabit ko ang bag sa aking balikat at sumunod kay Jiang Wan. Subukan mong magkunwari ng mas mahusay. Pagpasok ng lahat sa hotel, sinabihan kami na ang mga kwarto ay nabook na ng mga Habang naguguluhan ang lahat, biglang dumating ang ilang lalaking nakasuit. Ang namumuno ay parang may hinahanap. Binibini, narinig ang magalang na boses ni Zheng Yuanbo mula sa likuran. Binibini, narito na ba lahat ng bisita? Tumango si Jiang Wan. Uncle Zheng, may ilang guro pa na darating mamayang gabi o bukas ng umaga. Ang mga kaklase, siguradong mayaman itong si Jiang Wan. Mahal ka namin, Jiang Wan. Chuchu mo lang ngayon, ikaw ang aking Diyos. Si Jiang Wan, na pinupuri ng sobra, ay bahagyang kinakabahan na hinawakan ang laylayan ng aking damit. Hindi naman. Pinadalhan ko lang ng mensahe si Uncle Zheng Yuanbo. Si Wang ay tahimik na lumapit. Jiang Wan, ilang araw ba ang nabook mo? Baka hindi sapat ang pera ko para sa mamahaling hotel. Wala kang babayaran. Sa pamilya niya ito, kahit pabulong lang sinabi ni Wang. Narinig naming dalawa ni Zheng Yuanbo. Inikot ko ang braso ko sa leeg ni Wang. Okay lang, Wang. Ang Layton Hotel ay negosyo ng pamilya ni Jiang Wan. Tama, laging may 10 kwarto na nakareserba para sa binibini. Para sa mga emergency, inayos ni Zheng Yuanbo ang kanyang salamin na may gintong frame. Ang binata na nakatayo sa tabi ng binibini ay malamang na si Muje, ang nag-iisang anak ni Ginoong Mu. Pero sa tingin ni Zheng Yuanbo, kailangan niya. Iulat ito kay Songru. Ang kanilang binibini ay inosente at mukhang marunong manloko ang lalaking ito. Gamit ang kanyang mukha. Bagamat hotel manager lang siya, parang naging tiyuhin siya kay Jiang Wan mula pa noong bata siya. Hindi niya pwedeng hayaang maakit ang binibini ng isang lalaking tulad nito. Hindi ko nakita ang tingin ni Zheng Yuanbo, pero biglang nakaramdam ako ng ginaw sa likuran. May sumpa ba sa akin? Habang sumasakay ang lahat ng sasakyan papuntang Layton, Jiang Wan. Sigurado bang libre ito? Napalingon si Jiang Wan at sa ikapitong pagkakataon ay sumagot kay Wang. Talagang libre. Ang Layton ay negosyo ng nanay ko at itong hotel ay akin. Napahinga ng malalim si Wang, nanginginig ang kanyang mga daliri. Sayo? Tumingin si Zheng Yuanbo sa rearview mirror at mumiti. Ang hotel na ito ay regalo ng ginang sa binibini noong siya ay 15 taong gulang. Ngayon, ang kita ng hotel ay napupunta sa account ng binibini. Masasabi ring ang amo namin ay ang binibini. Pagkasagot sa tanong ni Old Wang, malamig siyang tumingin sa akin. Gusto lang ng bastos na batang ito na dayain ang kanilang binibini. Pagdating sa hotel, inayos ni Zheng Yuanbo ang mga kwarto at pinagsama-sama kaming lahat sa isang palapag. Ngunit ang akin ay nasa pinakakaliwa at ang kay Jiang Wan ay nasa pinakakanan. Gusto niyang pigilan ang lahat ng posibleng mandaya sa binibini. Kinalagkad ko ang 2 maleta ko papunta sa pinto ng kwarto ni Jiang Wan. Palagi kong naramdaman na iniingatan ako ni Manager Zheng, ngunit wala akong ebidensya. Halimbawa, nang haplusin ko ang ulo ni Wan, agad akong siksikan ni Zheng Yuanbo para umalis. Binigyan ko ng tasa ng tubig si Wan, agad namang nagdala si Zheng Yuanbo ng isang tasa ng tsaan ng bulaklak. Anong problema? Binuksan ni Jiang Wan ang pinto at narinig ang aking buntong hininga, walang alam na tanong. Wala. Umiling ako at ipinasok ang maleta sa kwarto ni Jiang Wan. Kung may kailangan ka, puntahan mo ako. O textan mo ako. Pagkapasok ng maleta, yumuko ako upang pantayin ang tingin kay Jiang Wan. Inilagay ko ang isang kamay sa kanyang ulo at marahang hinimas. Aalis na ako. Kumislap ang mga mata ng dalagang walang muwang. Sa aking paningin, pakiramdam ko hindi ako tao. Nang ikot ako para umalis, may humawak sa kamay kong nasa gilid ng katawan. Maliit ang palad ni Jiang Wan. Hinawakan niya ako. Sandali. Hinawakan ni Jiang Wan ang kamay ko at inilabas ang 2 lemon candies mula sa kanyang bulsa ng damit, inilagay sa aking palad. Ito ay binili ko sa tindahan. Sabi ng may-ari, ito ay maswerteng candy. Muje, ibinibigay ko ito sa'yo, sana maging maayos ang lahat sa'yo. Mumiti si Jiang Wan. Naging hugis gasuklay ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakahabi ng pilik mata ng dalaga. At ang kanyang mga labi ay manipis, parang masarap halikan. Tanga, kinagat ko ng malakas ang dila ko at inabot ang 2 candy. Ang ekspresyon ko ay banayad pa rin. Salamat, Wan. Aalis na ako. Pagkaalis ko ng kwarto ni Jiang Wan, umiti ako ng malakas. Dapat dahan-dahan lang.
Samantala, si Jiang Wan ay nakatanga habang nakatingin sa kanyang hinliliit. Hinawakan ba niya ito ng kanyang daliri kanina? Kinabukasan sa conference room ng hotel, umubo si Old Wang. Mga kaklase, magandang araw. 3 araw na lang bago tayo formal na sumali sa paligsahan. Masikip ang schedule, kaya ito ang huling oras natin para magrepaso. Habang namimigay ng mga test paper, biglang naghulog si Old Wang ng isang balitang parang bomba. At saka, ayon sa mapagkakatiwalaang balita, sa pambansang paligsahang ito, maaaring makakuha ng rekomendasyon para sa Jingda ang mga estudyante ng Jingwan. Ang mga estudyanteng tahimik lamang ay biglang nag-ingay. Naku naman, ito ay Jingda. Masasabing ito ang pangarap na paaralan ng lahat ng estudyante. Ay naku, Old Wang, bakit hindi mo sinabi dati? Tanging si Jiang Wan ang nakaupo doon ng walang imik. Dati hindi siya pumasok sa eskwela, kaya hindi niya alam ang hatak ng Jingda sa mga estudyante. Pero sa reaksyon ng mga kaklase, ito ay isang nangungunang paaralan. Ito ang kasalukuyang nangungunang isa sa bansa. Yumuko ako sa tenga ni Jiang Wan at mahinang sinabi, "Kaya Wan, kailangan mo ring magsikap. Ibuka ang bibig." Automatikong ibinuka ni Jiang Wan ang kanyang bibig. Narinig ang tunog ng pagbukas ng balot ng candy. May nagpakain sa kanya ng lemon na candy. Ito ay yung ibinigay niya sa akin kahapon. Tiningnan ko ang dila ni Jiang Wan. Dahan-dahang nagdilim ang tingin ko. Inilihis ko ang aking paningin at ginulo ang buhok sa noo ni Jiang Wan. Maswerteng candy, isa lang ibibigay ko sa iyo ngayon. Sa susunod na pagsusulit, dapat perpektong marka. Kumunot ang noo ni Jiang Wan. Inayos niya ang kanyang gusot na buhok at bahagyang ngumuso, mahinang sabi, "Ang bata mo." At hinawakan mo ang buhok ko. Ngumiti ako ng mahina at bumalik sa aking bagong test paper. Dahan-dahang kinusot ng daliri na nagpakain ng candy. Ang natitirang lasa ng labi ni Jiang Wan ay tila nanatili sa aking kamay. Siya ay walang alam. Sa aking puso, nag-aalab ang damdamin, mas naakit ako. Pakiramdam ko parang isa akong pervert. Sige, tapos na ang pamimigay ng test paper. Pare-pareho ang oras ng lahat. Ang mga nakatapos ng maaga ay maaaring ibigay sa mga guro para itama. Magsimula na. Biglang naging tahimik ang buong conference room. Tanging ang tunog ng pagsusulat ng lahat ang narinig. Hindi mahirap para sa akin ang matematika, nauna pa akong nagpasa. Hindi rin mahirap para kay Jiang Wan ang English. Mabilis na natapos ang pagsusulit. Ang mga test paper ay binawi ng mga guro. Habang ang ibang kaklase ay nag-uusap tungkol sa mga maling sagot, kami ni Jiang Wan ay nakaupo ng walang pagbabago sa ekspresyon, matatag tulad ng bundok. Naisip ni Jiang Wan na talagang madali ang test paper, samantalang ako ay dahil sa talino. Inalalayan ko ang aking ulo at tiningnan si Jiang Wan. "Wan, kumusta ang test paper?" Nag-isip si Jiang Wan. Marahil walang pagkakamali. Ang galing, pareho tayo. Parang magkaibigan na nag-uusap. "Kumain ka na ba? Ano ang kinain mo?" "Kumain ako ng kanin." Si Li Wei, na kumuha ng test paper mula sa guro ng English, ay napaisip habang nakatingin sa 130 puntos na itinatama. Pagkatapos ay tiningnan niya ang test paper na dala ni Jiang Wan mula sa guro. Nakasulat doon ang 150. Hindi ba yon perpektong marka? Si Chen Yangyang ay umiiyak pa rin dahil sa kanyang ginawang biology, pero hindi niya inaasahan na may isang papel na puno ng check marks ang inilagay sa harap niya. Buti naman, perfect score. Pero lahat ay English. Naguguluhang itinaas ni Chen Yangyang ang kanyang mukha. "Li Wei ah. Ginoong Jiang, ito ang papel na ipinabigay sa akin ng guro para sa'yo. Napakagaling mo." Tumayo si Li Wei sa tabi ni Chen Yangyang na may matuwid na puso. Seryoso ang kanyang ekspresyon, tunay na hinahangaan si Jiang Wan na makakuha ng perpektong marka sa papel na ito. "Salamat," sabi ni Li Wei habang inaayos ang kanyang salamin. "Walang anuman. Talagang mahusay ka. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo ginawa ang problemang ito?" Sinabi ni Chen Yangyang na talagang lumalala ka na. Hindi mo man lang makilala ang mga tao. Ngayon gusto mo pa akong magturo sa'yo. Takot siyang tumingin kay Jiang Wan, ngunit si Jiang Wan doon ay hindi nakatanggap ng tingin ng kawawang katabi. Naglalaro pa rin ng hulaan ng drawing kasama si Muje. Putang ina. Ang lalaking aso ay nakakasagabal sa malaking bagay. Hindi na matitiis, hindi na talaga kailangang magtiis. Kaya biglang tumayo si Chen Yangyang. Hinawakan niya ang kamay ni Li Wei at mabilis na lumapit kay Jiang Wan. Galit na mukha, "Hindi ako si Jiang Wan." Pagkatapos, sa harap ni Jiang Wan, nagkaroon ng parang inang pagmamahal. Ito pala. Pumikit si Li Wei at lumapit kay Jiang Wan, napakabilis ng kanyang pagkilos. Na hindi siya nakareact ni Jiang Wan. Pero ako, na nasa tabi, mabilis sa mata at kamay, inabot ang isang kamay at niyakap ang baywang ng babae. At inilagay ang isa pang kamay sa kanyang balikat, hinila siya papalapit sa akin. "Anong gagawin mo?" Hindi maganda ang tono ng aking boses. Nararamdaman ni Jiang Wan na may kaunting pagkabahala ako. At may ilang hindi maipaliwanag na galit. Natakot si Li Wei sa akin, sunod-sunod na kumaway. Hindi. Gusto ko lang makumpirma kung ano ang itsura ni Jiang Wan. Nang makabawi si Jiang Wan mula sa aking yakap. Sinubukan niyang kumawala pero kahit anong gawin niya, ang aking kamay ay parang bakal. Hindi kumikibo.
Walang magawa niyang mahinang sabi sa aking bisig, bitawan mo muna ako Mahigpit akong nakasimangot. Pagkatapos kong makumpirma na gusto lang niyang makita ang mukha ni Wanzai, lumuwag ang aking kamay. Pero ang tono ko ay napakasama pa rin. May blur vision ka ba? Tuwang-tuwang tumango si Li Wei. Kaya gusto kong manatili sa isip ang mukha ni Jiang Wan para mas madaling magtanong sa kanya sa susunod. Natigilan ako. Na nagtanong lang naman ako ng basta-basta, hindi ko inaasahan na totoo pala siyang may blur vision. Kilalanin mo muna ang mukha ko. Dahil lagi akong kasama ni Wanzai. Hindi alam ni Jiang Wan kung bakit gusto kong kilalanin muna ako ni Li Wei bago siya. Para sabihin sa kanya, naisip lang niya na medyo cute ako sa ganito. Samantalang lumalapit si Li Wei sa akin. Hindi sinasadyang napatawa siya sa gilid. Paano ba sabihin yon? Ang katapatan ay laging nakakapatay. Nagsimula na siyang mag-imagine na sa gabi, bago matulog, nakahiga sa kama at naalala ang eksenang ito. Galit akong nagtanong kung may blur vision siya, pero si Li Wei ay walang pag-atubiling tumango, may blur vision ako Medyo nakakatawa ang eksenang ito. Si Jiang Wan, na nasa sariling mundo ng imahinasyon, ay hindi na malayan. Na umuwi na si Li Wei sa kanyang upuan dala ang kanyang papel. Ngayon ay pumikit ako at lumapit sa kanya. Sa susunod na sandali, hinawakan ko ang kanyang pisngi gamit ang aking kamay at marahang hinila sa magkabilang gilid, hindi malakas ang galaw. Napakagaan. Tumatawa ka sa akin, ha? Bigla akong lumapit sa mukha ni Jiang Wan. Wala. Kuya Muj, nauutal si Jiang Wan dahil sa pagkakapit ko. Pero sobrang lakas ng kanyang survival instinct. Sa oras na ito, kailangan lang magpalamig. Kapag ang batang babae ay may malambot at malutong na boses. Na tinatawag akong kuya, inaamin kong muli akong naakit. Narealize ko na ganito pala kadali ang maakit. Kailangan lang ng isang hindi sinasadyang kuya mula sa batang babae. Sa isip ko, sinasabi ko sa sarili, ikaw talaga, wala kang halaga. Pero ano ba ang silbi ng halaga? Gusto ko lang mahalin din ako ni Wanzai. Kaya umiti na lang ako at binitawan. At sa halip, kiniliti ko ang sensitibong bahagi ng baywang ni Jiang Wan. Mahalaga na masanay siya sa aking presensya. Samantala, ang guro na namamahala sa English competition ay nakatayo sa harap ng maliit na blackboard, tumingin sa papel, tumingin sa mga estudyante. Tumahimik sandali at hindi na napigilan ang magsalita. Muje, anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman kasali sa English competition group namin. Umupo ako ng tuwid sa tabi ni Jiang Wan, sobrang mapagkumbaba. Guro, natututo ako ng Ingles. Nagtatakang nagtanong ang guro ng Ingles. Kung ginamit mo lang ang sipag na ito sa pag-aaral ng Ingles sa araw-araw, matagal ka nang pumasa sa pagsusulit. Sayang talaga. Madali lang ang pagpapaliwanag ng papel, maliban sa tuwing break ay pinapanood ng mga estudyante si Muj na nagpapakita ng atensyon kay Jiang Wan. Palagit-palagi ay, Wanzai, gusto mo bang uminom ng tubig? Wanzai, may dala akong merienda. Gutom ka ba? Malamig ba ang aircon dito? Gusto mo bang isuot ang jacket ko? Sa oras na ito, sa campus forum. Tanong, paano na ang campus heartthrob at beauty queen habang nasa competition? Ako ang una sa subject. Mahirap ipaliwanag, pakiusap mga kaibigan, mahirap ipaliwanag. Ipinadala sa bahay ko, mahirap ipaliwanag, ang mga estudyante sa paaralan ay nakatingin sa punong ito. Napaisip sila sa mahihirap na salita, kaya ito ba ay patungo sa magandang wakas o malungkot? Di nagtagal, nagbago ang chismis sa paaralan. Mula umagang umaasa na magtatagal ang magandang babae at gwapong lalaki, naging pag-asa na huwag silang maging magkaaway. Noong natanggap ko ang mga mensahe ni Linhao at Suming, tungkol sa pag-aalala, naisip ko kung ano ang nangyari. Muji, ingat ka. Walang problema, makakabangon muli pagkalipas ng 18 taon. Nagtype ako ng tandang pananong na may pag-aalinlangan. Huwag ka nang magkunwari, Muj. Alam na ng lahat. Ikaw at ang dati kong hipag ay malamang naghiwalay na. Babalik ako at sasampalin kayo, maniwala kayo. Naguguluhan si Linhao at Suming sa sigaw. Matagal nang hindi nagmumura si Muj. Ang huling pagkakataon ay noong huling pagkakataon. Kaya, baka, maayos kami ni Wan. Kasama ang isang larawan na si Jiang Wan ay umiinom ng inumin na nakayuko. At ang kamay na may hawak ng inumin. Sinong malaking tanga ang nagsabing naghiwalay sila? Mag-impake at umuwi para magtago. Sa oras na yon, sa restaurant sa itaas ng Layton, malungkot akong nakatingin kay Jiang Wan. Ang bata ay kumakain ng pasta. Sumisipsip siya ng pasta papasok sa bibig, parang hamster na kumakain. Nang may naramdamang may nakatingin, itinaas ni Jiang Wan ang kanyang ulo. Hindi huminto ang kanyang pagkilos ng pagkain, ngunit ang kanyang mukha ay nakaharap sa akin. Inilingon niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay parang ubas, napakaliwanag. Kinokontrol niya ang kanyang pilik mata na kumikislap. Ano? Medyo cute. Kumuha ako ng tissue, lumapit kay Jiang Wan. Wala. Busog ka na ba? Kahit ganoon ang tanong ko, hindi tumigil ang aking mga kamay. Inangat ko ang kamay at hinawakan ang mukha ni Jiang Wan, marahang pinunasan. Mabilis na kumikislap ang pilik mata ni Jiang Wan. Ipinapakita ang kanyang panloob na kaguluhan. Ano ang problema ng taong ito? Ngunit sa tingin ko ay hindi sapat iyon. Ang aking tingin sa labi ni Jiang Wan ay naging madilim.
Inihagis ko ang tissue sa tabi, inilabas ang aking hinlalaki. Marahang pinindot ang labi ni Jiangwan, nakatuon ang mukha. Busog ka na ba? Ang boses ay hindi tulad ng dati na malinaw, may kaunting paos. Sagot ni Jiangwan na nauutal. Inangat niya ang kamay upang itulak ako, ngunit ang kamay ay napunta sa dibdib ko, walang hadlang. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata nang tumingin sa akin. Ang aking mga mata ay puno ng ngiti. Nais niyang bawiin ang kamay. Ngunit agad ko itong hinawakan ng mahigpit gamit ang kabilang kamay. Hinawakan ko si Jiangwan ng isang kamay at mula sa kanyang manipis na pulso. Nararamdaman ko ang medyo nerbiyosong tibok ng puso ni Jiangwan. Ang kabilang kamay ay dahan-dahang gumalaw, ang hinlalaki ay dumampi sa ibabang labi ni Jiangwan. Tila talagang pinupunasan ang kanyang bibig. Lumapit ako kay Jiangwan, malapit na maramdaman ni Jiangwan ang amoy ng sariwang mint pagkatapos maligo. Mabilis na tumibok ang puso ni Jiangwan. Sa tingin niya, may kakaiba sa akin sa mga araw na ito. Ngunit hindi niya alam kung saan ang pagkakaiba. Hinawakan ko ang pulso ni Jiangwan. Mula sa lalim ng ugat, nararamdaman ko ang hindi matatag na emosyon ng may-ari. Siya ay nerbiyoso, ngunit hindi tumatanggi. Ibinaba ko ang aking paningin at pinakiramdaman. Lahat ng bagay tungkol kay Jiangwan ngayon ay may nakamamatay na atraksyon para sa akin. Para akong magnet na na-activate, sinusubukang lumapit sa kabilang dulo, sinisikap na i-activate siya. Gusto ko rin siyang maging katulad ko. Ngunit gusto kong dahan-dahan. Kaya binitawan ko ang kamay ng bata, kinuha ang baso at ininom ng 2 o 3 lagok, tila sinusubukang pakalmahin ang aking emosyon. Si Jiangwan na biglang hinawakan ay bigla ring pinakawalan. Hindi pa siya nakareact. Uminom ako ng 2 baso ng tubig, pinunasan ang aking bibig gamit ang likod ng kamay, at lumingon upang tanungin siya kung gusto nang bumalik sa kwarto. Ang lahat ng kaguluhan ay tila isang guni-guni lamang. Naguguluhang tumingin sa akin ang bata, ang isip ay may isa na lamang na naisip. May sakit ba siya? Pagbalik ko sa aking kwarto, saka ko lang napagtanto ang ginawa ko kay Jiangwan. Tumayo ako sa harap ng salamin, inangat ang kwelyo ng aking damit, unti-unting namumula ang balat na lumitaw. Mula liig hanggang tainga, unti-unting tumataas ang temperatura ng katawan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Buti na lang hindi ako namula ng ganoon sa harap ng bata. Kahit nasikat ako sa mga babae mula pagkabata, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng ganitong malapit na ugnayan. Ang amoy ng ibabang labi ni Jiangwan ay nanatili sa aking daliri. Walang malay, itinaas ko ang hinlalaki na humawak kay Jiangwan. Marahang pinindot ito sa aking ibabang labi, pinagkiskis pabalik-balik, parang sa pamamagitan ng daliri ay nararamdaman ang init ni Jiangwan. Naging mabilis ang aking paghinga, ang isip ay puno ng magandang ekspresyon ni Jiangwan at ang kanyang kamay na nasa aking dibdib. Manipis at walang buto, maliit at maselan. Umupo ako ng basta-basta sa sahig. Nakapulupot ang aking mahabang binti, parang may tinatago. Pagkatapos ay tumingala sa kisam ng kwarto. Pinalaya ang isip saglit. Matapos magpahinga, tumayo at pumasok sa banyo. Ang salamin sa banyo ay naging maulap dahil sa init, parang isang espasyo na naghihiwalay sa lahat, kasama ang paminsan-minsang mahinang ungol na nagmumula sa loob. Lahat ay sobrang komportable sa Layton, ngunit papalapit na ang araw ng kompetisyon. Si Jiangwan ay nasa kanyang sariling kwarto. Kinuha ang daladalang notebook. Pagkatapos ng kompetisyong ito, kailangan niyang pumunta sa unang ospital ng lungsod ng Jing upang makita si Professor Tang. Sa panahong ito, naramdaman niya ang ilang problema sa kanyang puso, lalo na sa mga nakaraang araw, minsan ito ay tumitibok ng kakaiba. Ngunit wala siyang naramdaman na anumang hindi komportable. Pagkatapos magulat ng ilang maliliit na bagay kay Songru, humiga si Jiangwan sa kanyang kama. Nakatingin sa mga candy na dinala ni Muje sa tabi ng kanyang unan. Sinabi niya na ito ang kanyang maswerteng candy, at umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Magandang gabi, Wanzai. Bukas, laban lang. Tibok ng tibok. Itinaas ni Jiangwan ang kanyang kamay at pinindot ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay bumalik ang kakaibang ito. Ang kanyang mga iniisip ay lalong nagiging palutang-lutang sa gabi. Sa wakas, hindi na niya napigilan, umupo siya. Binuksan ang ilaw sa tabi ng kama at naghanap sa kanyang telepono, nagtanong. Bakit ang isang taong may sakit sa puso ay patuloy na nakakaramdam ng kakaibang tibok ng puso sa mga araw na ito? Sa lalong madaling panahon, may sagot na sa kanyang telepono. Maaaring lumala ang sakit, mamamatay na. Salamat, mabait na tao. Matulog na. Ang araw ng kompetisyon ay mabilis na dumating. Sa umagang ito, si Lao Wang ay nasa kalagayan ng sobrang sigla. Nakasuot siya ng pulang damit, sa harap ay nakasulat ang tagumpay. Sa likod ay borda ang una. Sa daan patungo sa venue ng kompetisyon, masigla siyang nagsalita, mga kaklase. Ngayon ang araw ng ating kompetisyon. Huwag kayong masyadong kabahan. Magsikap araw-araw. Dumating ang kaluwalhasyan ngayon. Mga kaklase, laban lang. Olgi. Dahil marami akong subject na exam, mas nauna akong pumunta sa exam venue kaysa kay Jiangwan. At lumabas din ako ng mas huli kaysa sa kanya. Kaya, na may labis na pag-aalala, pinayuhan ko si Jiangwan, Wanzai.
Mauuna akong mag-exam mamaya. Kailangan mong humanap ng sarili mong exam venue. Pagkatapos ng exam, sumunod ka kay Lawang pabalik sa hotel. Huwag kang mag-alala sa akin. Nagdala ako ng tubig at merienda para sa iyo, pansamantalang nasa katawan ni Chen Yangyang. Kung magutom ka, kunin mo. Nang makita niya na magpapatuloy pa ako sa pagdaldal, hindi na talaga makayanan ni Jiang Wan. Gumawa siya ng stop gesture, itinulak ako pasulong, alam ko na. Mas madaldal ka pa ngayon kaysa kay Tita Jiang. Mabilis na natapos ang kompetisyon ng mga estudyante. Pagkatapos ng exam ng mga estudyante ng Qinghe, lahat ay sumama sa malaking grupo pabalik sa hotel. Ako lang ang parang nagmamadali pagkatapos ng isang exam, diretsyo sa susunod. Parang nililimas ang bawat sulok ng exam venue. Sa totoo lang, masyadong nakakasilaw ang aking panlabas na anyo. Kaya ang unang chismis na lumabas sa kompetisyong ito ay, may narinig na isang gwapong lalaki ang nasaktan sa pag-ibig, kumuha ng hindi mabilang na subject. Gwapo, inaamin ko. Ngunit ang masaktan sa pag-ibig ay hindi ko talaga inaamin. Nakakatawa. Si Wanzai at ako ay malapit nang pumasok sa yugto ng pagsibol ng pag-ibig. Ngayon, ito ay isang panig na pagsibol lamang. Pagkatapos ng exam ni Jiang Wan, naramdaman niyang bumaba ang kanyang pasanin. Pagkatapos na marelax ang kanyang isip. Nang humiga sa kama, naging utopia ng panaginip. Ang langit sa labas ay unti-unting dumilim, ngunit may kumatok sa pinto. Umupo si Jiang Wan, hindi pagising, antok na antok, walang sapin ang paa, binuksan ang pinto. Bumukas ang pinto. Ako, pagod, sumandal sa frame ng pinto, itinaas ang kamay at pinisil ang aking noo. Sa pagod na tono, pagod na ako. Kung gayon, magpahinga ka na agad. Ako na pinapapahinga ay nakatayo pa rin sa lugar, diretsyo ang tingin kay Jiang Wan, maaaring mag-charge. Medyo nag-alinlangan si Jiang Wan, ito ay maaaring hindi pwede. Mamamatay ka talaga. Ang dalaga ay malinaw na hindi naintindihan ang ibig kong sabihin. Hinawakan ko ang kamay ni Jiang Wan at niyakap siya. Natural na ibinaon ang aking mukha sa liig ni Jiang Wan, parang isang malaking aso na nabasa ng ulan, naghahanap ng aliw at init. Si Jiang Wan, biglang niyakap, nakalimutan ang pagkilos ng pagtulak. Pagkatapos mag-react, itinaas niya ang kanyang kamay. Kung saan ko inilagay ang aking balikat, narinig niya ang mahinang boses ko mula sa liig, hayaan mo akong yakapin sandali, Wanzai. Marahil hindi ko rin napansin, nang sabihin ko ito, may kakaibang lambing. Hinayaan ako ni Jiang Wan na yakapin siya. Ang kamay na nasa balikat ko ay dahan-dahang umakyat. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ako itinulak sa unang pagkakataon. Hindi ba siya nag-react? O ayaw niya? Sobrang tiwala ba? O inaasahan? Masyadong komplikado ang mga iniisip. Pusang sumuko si Jiang Wan sa pag-isip. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay may isang bagay siyang magagawa. Ang dulo ng aking ilong ay dumampi sa collarbone ng dalaga. Ang bango ng jasmine na bumabalot ay bumabalot sa puso. Sa susunod na segundo, naramdaman niyang itinaas ng dalaga ang kamay at inilagay sa kanyang ulo. Marahan na hinahaplos. Ang mga daliri ni Jiang Wan ay gumagala sa aking maikling buhok, hindi matigas. Para siyang nag-aalaga ng malaking aso, marahang hinahaplos ang aking ulo pabalik-balik, parang sa ganitong paraan ay mapapawi ang lahat ng aking pagod. Ang aking hininga ay naging mainit. Ang kamay ko sa baywang ni Jiang Wan ay unti-unting humigpit. Hindi na dapat manatili pa sa ganitong sitwasyon. Malakas kong pinapaalala sa sarili ko. Ang yakap ngayon ay masyadong biglaan. Akala ko ay itataboy ako ni Jiang Wan. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, parang minamahal niya ang kanyang kasintahan, hinaplos ang aking ulo. Binitawan ko ang aking mga kamay at tumayo ng tuwid. Tapos na ang charge. Salamat, Wanzai. Nang makita ko si Jiang Wan na walang sapin ang paa sa sahig, agad akong yumakap at binuhat siya ng walang pag-aalinlangan. Bakit hindi ka nagsuot ng tsinelas? Nagulat si Jiang Wan sa bigla kong aksyon. Agad niyang inikot ang kanyang mga braso sa aking leg. Marahan kong inilapag ang dalaga sa kama, mainat na inayos ang unan para sa kanya. At saka pinilit ang sarili na tumalikod at umalis. Pagdating lang sa pintuan ay bigla siyang huminto. Bumalik at hindi inaasahang pagbabalik. Nag-iwan ng isang halik na puno ng pagkabata sa noo ni Jiang Wan. Sabay na rin ang paos kong boses, bilang ganti sa pag-charge mo sa akin, Wanzi. Paglabas ko ng kwarto ni Jiang Wan,